Isang matinis na sigaw ang sumalubong kay Ara kasabay ng malakas na kalabog ng isang bagay na nabasag. Napapikit siya ng mariin. Ang amoy ng pintura ay humalo sa hangin, masangsang at nakakahilo. Pagmulat niya ng mga mata, isang tanawin ng purong kaguluhan ang bumungad sa kanya. Sa gitna ng napakalawak na sala na mas malaki pa sa buong bahay nila sa Batangas, nagkalat ang mga mansa ng kulay asul at pulang pintura. Isang mamahaling florera ang basag sa sahig. Ang mga pira-piraso nito ay nakakalat na parang mga bituin sa madilim na kalangitan. Dalawang bata, isang lalaki at isang babae na halos magkasing edad, ang naghahabulan paikot sa isang eleganteng sofa. Ang kanilang mga damit at mukha ay puno rin ng pintura. "Ibalik mo sa akin yan, Miko." "Akin yan," sigaw ng batang babae, hawak ang isang water gun na walang laman. "Ayoko nga." "Ikaw ang nauna, Mika." "Tinapunan mo ang drawing ko," ganti ng batang lalaki, iwinawasiwas ang isang paintbrush na tumutulo pa. Napatanga si Ara. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pinto, ang luma niyang handbag ay mahigpit na hawak sa nanginginig na kamay. Ito ba talaga ang Villa de la Vega? Ang lugar na pinapangarap niyang magiging simula ng bago niyang buhay sa Maynila? Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero na napadpad sa isang banyagang planeta. Ang lahat ay napakalaki, napakalamig at napakagulo. "Inay, tatay, tama po kaya ang desisyon kong umalis?" Bulong niya sa sarili. Ang init ng yakap ng kanyang ina bago siya sumakay ng bus kaninang madaling araw ay tila milya-milya na ang layo. Ang kailangan lang niya ay isang disenteng trabaho para makatulong sa pag-aaral ng mga kapatid niya. Iyon lang. Pero hindi niya inaasahan ito. Isang matigas na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. "Isa ka pa. Anong tinitingin-tingin mo dyan?" Napalingon si Ara sa pinanggalingan ng boses. Sa paanan ng grandiosong hagdanan, nakatayo ang isang batang lalaki na siguro ay mga 12 taong gulang. Nakapamulsa ito at ang mga mata nito ay matalim at puno ng paghamak habang nakatingin sa kanya. "Sino ka?" nauutal na tanong ni Ara. "Ako si Leo," sagot ng bata, hindi man lang umingiti. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa, ang tingin ay tumatago sa kanyang murang bestida at mga lumanyang sapatos. "Ikaw siguro ang bago. Hulaan ko. Hindi ka tatagal ng 1 linggo." Ang bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumusok sa puso ni Ara. Ang kaunting pag-asa na baon niya papunta rito ay unti-unting nauubos. Bago pa man siya makasagot, may narinig siyang mahinang pag-iyak. Hindi ito sigaw. Hindi ito hagulgol. Isa itong tunog ng kalungkutan na tila kay tagal ng kinikimkim. Sinundan ni Ara ang tunog at nakita niya ang isang maliit na figura sa ilalim ng isang mamahaling mesa sa gilid. Dahan-dahan siyang lumapit, iniwasan ang mga basag na bubog. Sa ilalim ng mesa, nakaupo ang isang batang babae, mga 4 o 5 taong gulang. Yakap-yakap nito ang kanyang mga tuhod, at ang maliliit niyang balikat ay naiyanig sa bawat hikbi. "Batag." Mahinang tawag ni Ara. "Anong pangalan mo?" Hindi sumagot ang bata. Lalo lang nitong isinubsob ang mukha sa kanyang tuhod. Mahigpit ang yakap niya, na para bang iyon na lang ang natitirang ligtas na lugar sa buong mundo. Naramdaman ni Ara ang pagkirot ng kanyang puso. Sa gitna ng sigawan at kalat, may isang maliit na anghel na tahimik na nalulunod sa sarili niyang kalungkutan. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig, hindi alintana ang alikabok o ang posibleng bubog. Ipinantay niya ang kanyang mukha sa kinalalagyan ng bata, kahit pamasikip sa ilalim ng mesa. "Ako si Ara," sabi niya sa pinakamalumanay niyang boses. "Hindi kita sasaktan. Gusto mo bang lumabas dyan?" Umiling lang ang bata, hindi pa rin nag-aangat ng tingin. "Huli ka," sigaw ulit ni Miko, at isang unan ang lumipad at tumama sa isang malaking lampara, na umuga-uga at muntik ng mabuwal. Hindi pinansin ni Ara ang ingay. Ang kanyang buong atensyon ay nasa batang babae pa rin. Kinapa niya ang kanyang bulsa at kinuha ang isang maliit na candy, isang bagay na ibinigay sa kanya ng kanyang ina para daw hindi siya malungkot sa biyahe. "Tingnan mo," sabi niya, inilalapit ang candy. "Matamis to, paborito ko to noong kasing edad mo ako." Dahan-dahang nag-angat ng ulo ang bata. Nakita ni Ara ang mga mata nitong namumugto at puno ng luha, ang ilong ay namumula. Ang pangalan ng batang ito ay Sofia, naalala niya mula sa sulat ng ahensya. Ang bunso.
Akmang aabuti ni Sofia ang candy ng blag. Isang malakas at mabigat na tunog ang pumailan lang. Bumukas ang malaking pinto sa likuran ni Ara. Isang iglap, tumahimik ang lahat. Ang sigawan ng kambal ay biglang naputol. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa takot. Kahit ang pag-iyak ni Sofia sa ilalim ng mesa ay natigil. Ang tanging maririnig na lang ay ang mabilis na tibok ng puso ni Ara sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahang lumingon si Ara. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo sa may pintuan. Nakasuot ito ng isang plants-adong business suit na tila hindi nababagay sa kaguluhan ng paligid. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay pa atras, at ang kanyang mukha ay seryoso, walang bahid ng anumang emosyon, maliban sa mga matang matalim at nanunuot. Siya siguro si Ricardo de la Vega. Ang kanyang amo. Dumaan ang kanyang tingin sa nagkalat na pintura, sa basag na florera, sa kanyang kambal na anak na ngayon ay parang mga estatuang hindi makagalaw at kay Leon na nakatayo sa hagdan. At sa huli, ang mga mata niyang iyon, malamig at mapanuri, ay tumigil sa kanya. Kay Ara, na nakaluhod pa rin sa sahig, isang estranghero sa gitna ng lahat, hawak ang isang pirasong candy. Pakiramdam ni Ara ay biglang bumaba ang temperatura sa buong silid. Napalunok siya, ngunit tila may bumara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila napako sa sahig na gawa sa mamahaling kahoy. Ang bigat ng titig ng lalaki ay parang isang pisikal na bagay na pumipigil sa kanya. Bumuka ang kanyang bibig. Ang boses niya ay kalmado ngunit may bigat. Malalim at walang anumang init. Ano ng kaguluhan ito? Ang tanong ay binitiwan sa hangin, hindi para humingi ng sagot, kundi para magbigay ng hatol. At ang lahat ng bigat nito ay bumagsak sa mga balikat ni Ara, na hindi alam kung paano sisimulang ipaliwanag ang isang sitwasyong kahit siya ay hindi maintindihan. Ang pagod ay isang pamilyar na kumot na bumabalot kay Ricardo de la Vega. Mas mabigat pa ito kaysa sa mamahaling kumot sa kanyang kama, mas malamig pa sa hangin na ibinubuga ng aircon sa kanyang opisina. Ito ay isang pagod na hindi nakukuha sa puyat o sa dami ng trabaho. Ito ay pagod sa kaluluwa. Nang makita niya ang eksena sa sala, walang galit na namuo sa kanyang dibdib. Galit would imply he had energy to spare. Ang naramdaman niya ay ang pamilyar na paglubog ng kanyang puso. Ito na naman. Ang babaeng nasa sahig, si Ara, ay nag-angat ng tingin sa kanya. Sa mga mata nito, nakita ni Rico ang takot. Ang parehong takot na nakikita niya sa mga mata ng lahat ng mga yayang dumaan sa bahay na ito bago sila sumuko at umalis. Sa mga kwarto niyo, utos niya, ang boses ay matigas at walang emosyon. Hindi niya tiningnan ang kanyang mga anak. Ang titig niya ay nanatili sa babae. Mabilis na nagtakbuhan ang kambal paakyat ng hagdan, ang mga yapak ay halos hindi marinig. Si Leo ay matagal nang nawala sa paningin. Si Ara Villanueva ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang bestida ay may bahid ng alikabok, at ang hawak niyang candy ay tila isang walang kwentang bagay sa gitna ng karangyaan ng bahay. Sa opisina ko. Ngayon na, sabi niya bago tumalikod at naglakad patungo sa isang pinto sa dulo ng pasilyo. Hindi niya hinintay ang sagot nito. Alam niyang susunod ito. Palagi silang sumusunod. Sa simula, ang kanyang home office ang kanyang santuwaryo. Dito, ang lahat ay may ayos. Ang mga libro ay nakaayos-ayon sa kulay. Ang mga blueprint ay maayos na nakarolyo. Ang hangin ay amoy mamahaling papel at kape, hindi pintura at gulo. Umupo siya sa kanyang malaking silyang gawa sa katad at marahang hinilot ang kanyang sentido. Sa gilid ng kanyang mesa, may isang picture frame. Nakatalikod ito sa kanya. Dati, nakaharap ito. Dati, ang ngiti ng kanyang yumaong asawa ang una niyang nakikita sa umaga. Ngunit ang ngiting iyon ay naging isang paalala ng lahat ng kanyang pagkukulang. Kaya isang araw, itinalikod na lang niya ito. May kumatok ng mahina sa pinto. Pasok. Pumasok si Ara, ang mga kamay ay magkadaop sa kanyang harapan. Tumayo siya sa gitna ng silid, naghihintay, ang ulo ay bahagyang nakayuko. Tiningnan siya ni Rico. Mukha siyang mas bata at mas payat kaysa sa litratong ipinadala ng ahensya. Mukha siyang isang ibon na napadpad sa kulungan ng mga leon. May mga patakaran sa bahay na ito, Miss Villanueva, simula niya, ang boses ay formal at malamig. Una, ang schedule ng mga bata ay nasa ref pagkain, oras ng pag-aaral,
oras ng paglalaro. Sundin mo iyon. Opo, sir, mahinang sagot nito. Pangalawa, bawal ang personal na tawag sa oras ng trabaho, maliban kung emergency. May landline para sa mga bata. Ang cellphone mo ay para sa iyo lang. Opo, sir. Pangatlo, anumang problema, gaano man kaliit, isang galos, isang pag-iyak, isang away, i-report mo sa akin. Mag-text ka. Huwag kang gagawa ng sarili mong desisyon. Opo, sir. Ang bawat opo, sir nito ay parang isang buntong hininga. Walang buhay. Walang kumpiyansa. Pinatitibay lang nito ang kanyang hinala. Hindi ito magtatagal. At pang-apat, pagpapatuloy niya, ayusin mo ang gulo sa labas. Gusto kong makita na kumikinang ang sahig na iyon bago ako matulog. Nakita niya itong napalunok. Ngunit tumango lang ito. Masusunod po, sir. Maaari ka nang umalis. Tumalikod ito at lumabas ng opisina, isinara ang pinto ng walang ingay. Napabuntong hininga si Rico. Isa na namang kabiguan. Kailangan na niyang tawagan ulit ang ahensya bukas para maghanap ng kapalit. Makalipas ang isang oras, habang pilit niyang tinatapos ang isang proposal, hindi siya mapakali. Ang imahe ng gulo sa sala ay bumabagabag sa kanya. Binuksan niya ang kanyang laptop at pinindot ang icon para sa security cameras. Ito ang kanyang paraan para bantayan ang bahay nang hindi kinakailangang harapin ang mga multo na naninirahan dito. Una niyang tiningnan ang sala. Malinis na. Ang sahig ay kumikinang gaya ng iniutos niya. Ang mga unan sa sofa ay maayos na. Tanging ang espasyo kung saan dating nakalagay ang florera ang nagpapaalala sa gulo kanina. Inilipat niya ang kamera. Kwarto ng kambal. Kwarto ni Leo. Walang mga bata. Siguro ay nasa playroom. At sa kanya inilipat sa kwarto ni Sofia. Doon, sa sahig, sa tabi ng kama ng kanyang bunso, nakaupo si Ara. Si Sofia naman ay nakahiga sa kama, ngunit gising ang mga mata, nakatitig sa kisam. Ano na namang problema ito? Hindi ba niya mapatulog ang bata? Ito na. Ito na ang dahilan para sibakin siya. Akmang tatawagan na niya ito sa intercom nang may marinig siyang isang bagay. Isang mahinang tunog. Itinaas niya ang volume ng speakers sa kanyang laptop. Isang himig. Hindi ito pamilyar na lullaby. Isa itong simpleng kanta na may mga salitang Tagalog na tila galing pa sa malalim na lalawigan. Ang boses ni Ara ay hindi perpekto, hindi tulad ng mga boses na naririnig sa radyo. Ngunit ito ay malumanay. At puno ng lambing. Tahan na, munting bituin. Ang buwan ay darating. Dadalhin sa panaginip. Ang pag-ibig na nais makamiti. Pinanood ni Rico ang screen, hindi makapaniwala. Hinahaplos ni Ara ang buhok ni Sofia habang kumakanta. At si Sofia. Si Sofia, na laging kailangan ng pampatulog na gamot na nireseta ng doktor. Si Sofia, na laging binabangungot. Si Sofia, na hindi niya kayang patahanin gaano man niya subukan. Dahan-dahang pumipikit. Ang mga kamay na kanina ay mahigpit na nakakuyom sa kumot ay unti-unting lumuwag. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ng kanyang anak. Isang ngiti na matagal na niyang hindi nakikita. Napatitig si Rico sa screen. Ang proposal. Ang mga deadline. Ang pagod. Lahat ay biglang naglaho. Ang babaeng ito, ang babaeng inakala niyang mahina at walang binatbat ay nagawa ang isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng 2 taon. Nagdala ito ng kapayapaan sa kwarto ng kanyang anak. Pinatay niya ang monitor. Natahimik ang kanyang opisina. Ngunit sa loob niya, isang bagay ang nag-iingay. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang pagtataka. Tumayo siya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit kailangan niyang makita ito. Hindi sa screen. Sa totoong buhay. Binuksan niya ang pinto ng kanyang opisina at lumabas sa pasilyo. Sakto namang lumabas din si Ara mula sa kwarto ni Sofia. Isinasara ang pinto ng dahan-dahan. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Nakita niya ang gulat sa mukha nito nang makita siya. Umiwas ito ng tingin tila nagkasala. Hindi nagsalita si Rico. Hindi niya alam ang sasabihin.
Ang mga salitang salamat ti o magaling ki ay tila mga banyagang salita na hindi kayang bigkasin ng kanyang bibig. Kaya tumayo lang siya roon sa gitna ng tahimik na pasilyo at tinitigan siya. Hindi na ito ang titig na malamig at mapanuri kanina. Iba na ito ngayon. May halong pagtataka. May kaunting pag-aalinlangan sa sarili niyang paunang husga. Para kay Ara, ang pananahimik ni Rico ay mas nakakakaba kaysa sa sigaw. Napayuko siya, ang mga daliri ay naglalaro sa lailayan ng kanyang damit. Hinihintay niya ang sermon. Hinihintay niya ang mga salitang, bakit ang tagal mo sa loob? O hindi ba't sabi ko i-report mo sa akin ang lahat? Ngunit walang salitang lumabas sa bibig nito. Tanging ang bigat ng presensya nito ang kanyang nararamdaman. Lumipas ang ilang segundo na tila isang oras. Nag-angat siya ng tingin at nakita niyang nakatitig pa rin ito sa kanya. Ang mga mata ay tila sinusubukang basahin ang isang librong nakasulat sa hindi pamilyar na wika. Sir, halos pabulong niyang sabi, hindi na matiis ang katahimikan. May kailangan po ba kayo? Tila doon lang natauhan si Rico. Kumurap ito at ang malamig na maskara ay muling bumalik sa kanyang mukha, ngunit hindi na ito kasing tigas ng dati. May isang maliit na bitak na nabuo dito. Wala, maikling sagot niya. Siguraduhin mong nakakandado ang lahat ng pinto bago ka matulog. Ang kwarto mo ay sa dulo ng pasilyong ito, sa kaliwa. Pagkasabi niyon, mabilis siyang tumalikod at pumasok sa sarili niyang silid, isinasara ang pinto ng may bahagyang kalabog. Naiwan si Ara sa pasilyo, naguguluhan. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay kumakalabog pa rin, ngunit hindi na dahil sa takot. Dahil sa pagkalito. Ano ang ibig sabihin ng titig na iyon? Bakit pakiramdam niya ay may nakita siyang isang bagay sa likod ng mga matang iyon, isang bagay na kahawig ng kalungkutan? Ipinilig niya ang kanyang ulo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Ara. Ang kailangan niyang gawin ay magtrabaho ng maayos. Mag-ipon. At umuwi. Iyon lang. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa kanyang kwarto, hindi niya maiwasang isipin ang lalaking iyon. Ang amo niyang tila may pasa na krus na hindi nakikita ng iba. At ang batang si Sofia, na natulog ng mahimbing sa unang pagkakataon dahil sa isang lumang kanta mula sa probinsya. Siguro, sa kabila ng lahat, may dahilan kung bakit siya napunta sa bahay na ito. Siguro, sa gitna ng lahat ng gulo, mayroon siyang pwedeng ayusin. Nagpasya si Ara bago pa man tumilaok ang mga manok sa Maynila, kung mayroon man. Kagabi, sa kanyang maliit ngunit malinis na kwarto, napag-isipan niya ang lahat. Ang gulo. Ang takot. Ang titig ni Enif de la Vega na parang yelo, na biglang nagkaroon ng kakaibang init. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa pamilya niya sa Batangas. At para kay Sofia, na natulog ng mahimbing sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Kaya ngayong umaga, mayroon siyang plano. Isang sandata na hinding-hindi nabibigo sa kanilang baryo. Pagkain. 4:00 pa lang ng umaga, tahimik na siyang gumapang palabas ng kanyang kwarto. Ang buong Villa de la Vega ay natutulog pa. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tibok ng sarili niyang puso, isang tambol ng determinasyon. Ang kusina ay malawak at moderno. Nasanay siya sa kusinang dekahoy, ngunit hindi siya natakot. Ang pagluluto ay nasa kanyang dugo. Binuksan niya ang ref, ito ay puno ng mga pagkain na sa litrato niya lang nakikita. Ngunit sa isang sulok, nakita niya ang mga sangkap na pamilyar sa kanya. Itlog. Bawang. Karne. Ngumiti siya. Dito tayo magsisimula. Sinimulan niyang magluto ng almusal. Isang tunay na almusal na Pilipino. Nagluto siya ng maraming sinangag na may maliliit na piraso ng tostado at mabangong bawang. Nagprito siya ng tapa na pinalambot niya kagabi at ng mga itlog na pula na may kasamang hiniwang kamatis. Nagtimpla rin siya ng mainit na tsokolate para sa mga bata. Habang nagluluto, ang bawat tunog ng sandok sa kawali ay isang panalangin. Sana magustuhan ninyo. Sana, kahit sa pagkain lang, maramdaman ninyo na hindi ako kalaban. Nang malapit ng mag-alas 6, inihain na niya ang lahat sa mahabang mesa. Ang amoy ng almusal ay unti-unting gumising sa buong bahay. Maya-maya pa, narinig na niya ang mga yabag. Unang bumaba ang kambal, si Miko at Mika. Nagkukulitan pa sila,
Ngunit biglang natigilan nang makita ang nakahain sa mesa. Wow, sabi ni Mika, ang mga mata ay nanlaki. Si Miko naman ay sumimangot. Yuck! Amoy bawang. Hindi sila pinansin ni Ara. Ngumiti lang siya. Kain na kayo. Baka malate kayo sa school. Umupo ang dalawa, ngunit may kakaiba sa kanilang mga kilos. Nagtitinginan sila at may ibinubulong sa isa't isa. Hinayaan lang sila ni Ara habang nagtitimpla siya ng kape para kay M. de la Vega. Yaya, tawag ni Miko. Wala kaming kutsara at tinidor. Napatingin si Ara. Nga. Inilibot niya ang paningin sa kusina. Naalala niyang inilagay niya iyon sa isang drawer. Ngunit pagbukas niya, wala roon. Nasaan na kaya iyon, tanong niya sa sarili. Narinig niya ang mahinang hagikik ni Mika. Naintindihan na niya. Tinataguan siya. Huminga siya ng malalim. Huwag kang magagalit, Ara. Okay lang, sabi niya nang nakangiti. Mas masarap kumain ng sinangag gamit ang kamay. Itinuro niya kung paano at kahit nag-aalangan, ginaya siya ni Mika. Ngunit si Miko ay nakasimangot pa rin. Pagkatapos niyang magtimpla ng kape, inilapag niya ito sa pwesto ng kanilang ama. Bumalik siya sa kusina para kumuha ng tubig nang bigla siyang tawagin ni Miko. Yaya Ara, parang kulang sa asukal ang kape ni Papa. Lagyan mo pa. Tumango si Ara at kumuha ng asukal. Ngunit pagbalik niya, hindi niya napansin ang mabilis na pagkilos ni Miko. May ibinuhos ito sa tasa ng kape mula sa isang maliit na lalagyan. Ilang sandali pa, bumaba na si Leo. Tiningnan lang niya ang mesa, pagkatapos ay umiling. Kumuha siya ng isang mansanas at umupo sa pinakadulo ng mesa, malayo sa lahat. Naramdaman ni Ara ang paninikip ng kanyang dibdib. Para siyang natalo sa isang laban na hindi pa man nagsisimula. Ang lahat ng pagod at pag-asa niya kaninang madaling araw ay tila naglaho. Gusto niyang umiyak. Sakto namang bumaba si Ingrid de la Vega, bihis na para sa opisina. Ang presensya niya ay agad na nagpatahimik sa mesa. Good morning, Papa, bati ng kambal, ang mga boses ay tila napaka-inosente. Tumango lang ito. Umupo siya at kinuha ang tasa ng kape. Napigil ni Ara ang kanyang hininga. Alam niyang may mali. Akmang iinumin na ni Ingrid de la Vega ang kape nang magsalita si Ara. Sir, sandali po. Tumingin ito sa kanya, ang isang kilay ay bahagyang nakataas. Ngumiti si Ara, kahit ang puso niya ay kumakabog. Miko, tawag niya sa bata. Sabi mo kanina, baka kulang sa tamis ang kape ni Papa. Pwede bang tikman mo para sa kanya? Para siguradong tama ang timpla. Namutla si Miko. Napatingin siya kay Mika, na biglang naging abala sa kanyang pagkain. Hindi na po kailangan, Yaya, sabi ni Miko. Okay na po yan siguro. Hindi. Mas maganda kung sigurado tayo, mahinahong giit ni Ara. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa bata. Halika, tikman mo. Isang higop lang. Pawis na si Miko. Tumingin siya sa kanyang ama, na ngayon ay nakatingin na rin sa kanya, naghihintay. Sa huli, umiling si Miko. Ayoko po. Baka mapaso ako. Ngumiti si Ara. Ah, ganoon ba? Kinuha niya ang tasa ng kape, dinala sa lababo, at tahimik na ibinuhos ang laman nito. Narinig niya ang malalim na buntong hininga mula kay Ingrid de la Vega. Walang nagsalita. Kumuha si Ara ng bagong tasa at nagtimpla ulit. Inilapag niya ito sa harap ng kanyang amo. Tahimik na pinanood ni Rico ang lahat. Nakita niya ang panunukso ng kanyang mga anak at ang kalmadong pagharap dito ng babae. Hindi ito nagalit. Hindi ito sumigaw. Ginawa niya lang ang isang bagay na mas matalino. Kinuha niya ang bagong tasa ng kape at humigop. Tamang-tama ang timpla. Pagkatapos, kumuha siya ng sinangag at tapa. Sumubo siya. Nagulat siya. Ang lasa ay pamilyar. Ito ang lasa ng mga almusal na inihahanda ng kanyang ina noong bata pa siya. Isang lasa ng tahanan. Napatingin siya kay Ara, na nakayuko at tahimik na kumakain sa isang sulok ng kusina. Tumayo siya, inayos ang kanyang necktie. Handa na siyang umalis. Lahat sila ay nakatingin sa kanya, naghihintay. Lalo na si Ara. Hindi sabi niya, ang boses ay formal pa rin.
Pagkatapos ay tumalikod na siya at naglakad palabas. Ngunit nakita ito ni Ara. Bago pa ito tuluyang makatalikod, nakita niya ang bahagyang pamumula ng mga tainga nito. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bagay na mainit. At sa unang pagkakataon sa Villa de la Vega, hindi dahil sa takot o kaba, biglang lumaktaw ang tibok ng puso ni Ara. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa Villa de la Vega ng gabing iyon. Para kay Ricardo de la Vega, ito ay isang katahimikang hindi nakakabingi, kundi nakakapanatag. Mula sa kanyang opisina, naririnig niya ang mahinang tunog ng telebisyon mula sa sala kung saan nanonood ang kambal, at ang boses ni Ara na tinutulungan si Leo sa kanyang homework. Si Sofia ay mahimbing nang natutulog, walang niresetang gamot, kundi dahil lang sa isang kanta at sa presensya ng kanilang bagong yaya. Napabuntong hininga si Rico. Inalis niya ang kanyang salamin at hinilot ang pagitan ng kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, umuwi siya sa isang bahay na hindi tila isang war zone. Ang pagkaing inihanda ni Ara para sa hapunan, simpleng tinola, ay nagpainit sa kanyang sikmura at, sa isang paraan na hindi niya maipaliwanag, sa kanyang puso. Pinilit niyang ibalik ang atensyon sa mga blueprint sa kanyang mesa. Ngunit ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa babae. Sa paraan ng pagngiti nito nang matukso si Miko. Sa paraan ng pag-aalala nito kay Leo. Sa pamumula ng mga tainga niya kaninang umaga. Hindi. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Trabaho lang ito. Huwag mong bigyan ng ibang kahulugan. Isang malakas na busina ng sasakyan sa labas ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Kumunot ang kanyang noo. Wala siyang inaasahang bisita. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng kanyang opisina nang walang katok. Kuya! Ang nakababatang kapatid niyang si David de la Vega ay pumasok na parang isang bagyo. Ang mamahalin nitong damit ay bahagyang gusot at ang mukha nito ay gusot din sa pag-aalala. David! Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Rico, bahagyang nainis sa biglaang pagdating nito. Anong ginagawa ko dito? Dapat ako ang magtanong diyan sa'yo, kuya. Tumawag sa akin si Tita Elena ng ahensya. Sabi niya, hindi mo na daw tinuloy ang paghahanap ng bagong yaya. Totoo ba iyon? Dire-diretsong tanong ni David, hindi man lang huminga. Napabuntong hininga si Rico at sumandal sa kanyang silya. Totoo. Bakit? Halos pasigaw na tanong ni David. Dahil ba sa babaeng probinsyanang iyon? Kuya, ano bang nangyayari sa'yo? Ibaba mo ang boses mo, David. Naririnig ka ng mga bata, mariing sabi ni Rico. Lumapit si David sa mesa, ang mga kamay ay nakalagay sa bewang. Hindi ko maintindihan. 1 linggo pa lang siya dito. Anong alam niya? Nakita ko siya kanina pagpasok ko, tinutulungan si Leo. Tinitingnan niya ang pamangkin ko na parang pamilya niya. At masama ba yon? Kalmadong tanong ni Rico. Masama yon, giit ni David. Dahil hindi siya pamilya. Isa siyang estranghero. Hindi natin alam kung saan siya galing, kung anong mga intensyon niya. Tumayo si Rico, ang pasensya ay unti-unti nang naubos. Ang intensyon niya ay gawin ang trabaho niya. At sa ngayon, ginagawa niya iyon ng maayos. Mas maayos kaysa sa 5 pang nauna sa kanya. Dahil bago pa lang siya. Ganyan lahat sila sa simula, kuya. Mabait, masipag. Pero pagkatapos, ano? Kuya, naaalala mo ba kung anong nangyari noon? Ang tanong na iyon. Ang mga salitang iyon. Biglang nanlamig ang hangin sa pagitan nilang magkapatid. Ang nakaraan ay isang multo na laging nagpaparamdam, at si David ang laging nagbubukas ng pinto para dito. Huwag mong isali si Amelia dito, malamig na sabi ni Rico. Ang boses niya ay nagbago, naging kasing talim ng bubog. Hindi ko maiwasan, kuya. Kasi nakikita ko na naman ang pattern. Isang babaeng simple, galing sa labas ng mundo natin, ipapasok mo dito sa kulungang to, hindi mo ba nakikita? Pinahihirapan mo lang siya, at inilalagay mo sa panganib ang sarili mo at ang mga bata. Ano bang sinasabi mo, David? Si Ara ay isang yaya. Si Amelia ay asawa ko. Magkaiba yon. Magkaiba ba talaga, kuya? O ginagawa mo lang ulit ang parehong pagkakamali? Sa kabilang banda ng pader, sa sala, naririnig ni Ara ang pagtataas ng boses. Hindi niya maintindihan ang lahat ng salita,
ngunit malinaw ang tensyon. Mga bata, umakyat na kayo sa taas. Oras na para mag-toothbrush, sabi niya sa kambal, ang ngiti ay pilit. Agad namang sumunod ang dalawa. Tumingin siya kay Leo. Tulungan na kita dyan sa assignment mo, alok niya. Umiling si Leo. Tapos na ako. Kaya ko na to. Tumayo ito at nagsimulang magligpit ng gamit, ngunit ang mga mata nito ay nakatuon sa direksyon ng opisina ng kanilang ama. Naiwan si Ara sa sala. Gusto niyang umalis, bigyan sila ng privacy. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako. Narinig niya ang boses ni Enlith de la Vega, mas malakas na ngayon. Wala kang alam sa nararamdaman ko, David. Wala. Kuya, ako ang kasama mo noong nangyari ang lahat. Ako ang nakakita sa'yo kung paano ka nawasak. Ayoko lang makita kang masaktan ulit. At ayokong makita ang mga pamangkin ko na masaktan pa. May nabasag sa loob ng opisina. Isang tunog ng salamin na tumama sa sahig. Napasinghap si Ara. Ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang bibig. Pagkatapos, isang nakabibinging katahimikan. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si David, ang mukha ay namumula sa galit at frustration. Nagtama ang kanilang mga mata. Tiningnan siya ni David mula ulo hanggang paa, ang mga mata ay puno ng galit at awa. Ang mundong ito ay hindi para sa iyo, sabi nito sa kanya, ang boses ay mahina ngunit puno ng babala. Sasaktan mo lang sila. At sa huli, ikaw ang masisira. Pagkasabi niyon, nilagpasan siya nito at mabilis na lumabas ng bahay. Narinig ni Ara ang malakas na pagsara ng pinto, na sinundan ng tunog ng paalis na sasakyan. Naiwan si Ara sa gitna ng sala, nanginginig. Ang mga salita ni David ay umalinggaw sa kanyang isipan. Sasaktan mo lang sila. Ikaw ang masisira. Ano ang ibig sabihin nito? Anong nakaraan ang pinag-uusapan nila? Anong nangyari kay Imrek Amelia de la Vega? Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto ng opisina ni Enlith de la Vega, na bahagyang nakaawang. Nag-aalangan siyang kumatok. Sir, mahina niyang tawag. Okay lang po ba kayo? Walang sagot. Sumilip siya sa loob. Ang ilaw ay nakabukas pa rin. Nakita niya si Enlith de la Vega, nakatalikod sa pinto, nakatayo sa harap ng bintana at nakatingin sa kadiliman sa labas. Ang kanyang mga balikat ay tila mas mabigat kaysa dati. Sa sahig, malapit sa kanyang mesa, nakita ni Ara ang nabasag na picture frame. Ang larawan sa loob nito ay nakataob, ngunit nakikita niya ang gilid ng isang damit pangkasal. Ang puso ni Ara ay napuno ng awa. Ang lalaking ito, na laging matigas at malamig sa labas, ay tila isang gusaling unti-unting gumuho mula sa loob. Hindi niya alam ang gagawin. Ang isang bahagi niya ay nagsasabing umalis na lang, huwag makialam. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nagpatulog kay Sofia at nagpakalma sa gulo kaninang umaga, ay hindi siya mapakali. Dahan-dahan siyang pumasok sa opisina. Kinuha niya ang dustpan at walis na nakatago sa isang sulok. Tahimik niyang pinulot ang bawat piraso ng basag na salamin, bawat bubog ng kalungkutan. Hindi lumingon si Rico. Alam niyang nandoon siya. Naamoy niya ang banayad na amoy ng sabon mula dito. Narinig niya ang bawat maingat na pagwawalis. Ang bawat kilos nito ay isang tahimik na tanong, anong nangyari? Isang tanong na hinding-hindi niya kayang sagutin. Nang matapos si Ara, maingat niyang kinuha ang larawan. Sandali niya itong tiningnan. Isang magandang babae na may maningning na ngiti, nakasuot ng puting bestida. Si Imrek Amelia de la Vega. Inilapag niya ang larawan sa mesa, nakaharap ulit kay Rico. Sir, sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Hindi po ako aalis. Doon lang lumingon si Rico. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumula at may isang pait na hindi pa nakikita ni Ara dati. Dapat lang, sagot nito, ang boses ay magaspang. Dahil kung aalis ka, sino pa ang maglilinis ng mga kalat ko? Ang mga salita ay masakit, nilayon para itulak siya palayo. Ngunit sa likod ng sakit, narinig ni Ara ang isang bagay pa, isang pakiusap. Isang tahimik na pagsuko. Hindi siya sumagot. Tumango lang siya, tumalikod, at tahimik na lumabas ng opisina, dala ang mga basag na piraso ng nakaraan ng kanyang amo. Ngunit ang babala ni David ay nanatili sa kanya,
isang malamig na anino na bumabalot sa init na unti-unti niyang nararamdaman sa bahay na iyon. Lumipas ang mga araw sa Villa de la Vega na may bagong ritmo. Ang almusal ay hindi na isang larangan ang digmaan, kundi isang maingay ngunit masayang pagtitipon. Si Miko at Mika, bagamat mayroon pa ring paminsan-minsang kapilyuhan, ay mas madali ng kausap. Si Sofia naman ay naging anino na ni Ara, laging nakabuntot saan man siya magpunta, hawak ang lailayan ng kanyang bestida. Ngunit si Leo ay nanatiling isang islang mahirap marating. Hindi na siya kasing sungit ng dati. Kumakain na siya sa mesa kasama ang lahat. Ngunit ang kanyang mga salita ay laging matipid, at ang mga mata niya ay laging may pader na nakaharang. Napansin ni Ara na tuwing hapon, pagkatapos ng klase, may isang oras na nawawala si Leo. Hindi ito naglalaro. Hindi ito nanonood ng Z, basta na lang itong naglalaho. Isang hapon, habang nagdidilig si Ara ng mga halaman sa hardin, nakita niyang dumaan si Leo. Hindi siya nito pinansin gaya ng dati. Ngunit sa halip na pumasok sa loob ng bahay, nagtuloy-tuloy ito sa likurang bahagi ng malawak na hardin. Isang lugar na hindi pa napupuntahan ni Ara. Dahil sa kuryosidad na mas malakas kaysa sa pag-aalinlangan, sinundan niya ito. Dahan-dahan. Maingat! Ang pangunahing hardin ay perpekto. Ang mga damo ay bagong gupit. Ang mga bulaklak ay namumukadkad sa iba't ibang kulay. Ngunit habang papalayo siya sa bahay, ang hardin ay nagiging mas magubat. Nakita niya si Leo na nawala sa likod ng makakapal na baging na gumagapang sa isang lumang pader na bato. Huminto si Ara. Ano kaya ang mayroon doon? Pagkaraan ng ilang sandali, hinawi niya ang mga baging at sumilip. Ang kanyang puso ay tila pinisil. Sa isang maliit at nakatagong sulok ng hardin, may isang kapirasong lupa na tila kinalimutan na ng panahon. Ang lupa ay tuyo at panot. May ilang mga halaman na naninilaw at nalalanta. At sa gitna nito, may ilang mga puno ng rosas na halos wala ng dahon, ang mga sanga ay parang mga kalansay na nakaunat sa langit. Doon, sa gitna ng kapirasong kalungkutang iyon, nakaluhod si Leo. Hawak niya ang isang maliit na pandilig, at buong ingat niyang binubuhusan ng tubig ang paanan ng isa sa mga namamatay na rosas. Huwag kang mamatay, narinig ni Ara na bulong ni Leo sa halaman. Ang boses nito ay basag at puno ng pakiusap. Please, huwag kang mamatay. Magagalit si Mama. Napatakip si Ara sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Ngayon, naintindihan na niya ang lahat. Ito ang sikreto ni Leo. Ito ang kanyang santuwaryo. Siguro, ito ang hardin na itinanim ng kanyang ina. At ngayon, kasabay ng paglanta ng mga bulaklak, pakiramdam ni Leo ay nilalanta rin niya ang alaala ng kanyang ina. Dahan-dahang umatras si Ara, iniingatan na huwag makagawa ng anumang ingay. Ang nakita niya ay isang sagradong sandali, isang bagay na hindi dapat guluhin. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Ara. Ang imahe ni Leo na nakaluhod at nakikiusap sa isang bulaklak ay hindi maalis sa kanyang isipan. Hindi niya pwedeng sabihin kay Enif de la Vega. Lalo lang itong magiging isang utos, isang responsibilidad. Kailangan itong magmula sa puso. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-research. Paano buhayin ang nalalantang rosas? Pinakamagandang abono. Lupa para sa rosas. Kinabukasan, habang namamalengke siya para sa mga lulutuin, palihim siyang dumaan sa isang tindahan ng mga gamit sa paghahardin. Ginamit niya ang kaunti sa sarili niyang ipon para bumili ng isang sakong magandang lupa, pataba, at isang maliit na pala at kalaykay. Itinago niya ito sa likod ng bahay kung saan walang nakakakita. Nang oras ng siesta at ang lahat ay nasa loob ng bahay, nagsimula siyang magtrabaho. Sinimulan niya sa isang sulok, malayo sa paboritong rosas ni Leo. Maingat niyang hinukay ang tuyong lupa sa paligid ng isang halaman. Inalis niya ang mga damo. Inihalo niya ang bagong lupa at pataba. Dahan-dahan. Buong ingat. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo, ngunit hindi niya ito inalintana. Para itong isang lihim na misyon. Isang alay. Ginawa niya ito araw-araw, sa loob ng isang linggo. Isang halaman bawat araw. Unti-unti, ang maliit na sulok ng hardin ay nagsimulang magbago. Isang hapon, habang abala siya sa paghahalo ng lupa, narinig niya ang isang tunog sa kanyang likuran.
Napahinto siya, ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo doon si Leo. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal na nanonood. Ang mga kamay nito ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Ang mukha nito ay hindi mabasa. Nagkatitigan sila. Hinihintay ni Ara ang sigaw. Ang galit. Ang mga salitang, bakit ka nangingialam? Ngunit walang salitang lumabas. Tumingin si Leo sa ginagawa ni Ara. Tumingin ito sa mga halamang nalagyan na ng bagong lupa. Tumingin ito sa mga bagong usbong na dahon na nagsisimula ng lumabas. Pagkatapos, tumingin itong muli kay Ara. Ang matalim na tingin na laging ipinupukol ito sa kanya ay nawala. Napalitan ito ng isang bagay na hindi maintindihan ni Ara. Pagkalito. Pagtataka. Hindi pa rin ito nagsalita. Bigla na lang itong tumalikod at mabilis na naglakad palayo, pabalik sa malaking bahay. Iniwan si Ara na nakaluhod pa rin sa lupa, ang puso ay kumakalabo. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang siguraduhin na ang lahat ng bata ay mahimbing nang natutulog, pumasok si Ara sa kanyang kwarto. Napabuntong hininga siya. Nasira niya kaya ang tiwala ni Leo? Nagalit kaya ito kahit hindi nagsalita? Pagod siyang humiga sa kama. Akmang ipipikit na niya ang kanyang mga mata nang may maalala siya. Naiwan niya ang kanyang tsinela sa labas ng pinto. Dahan-dahan siyang bumangon at binuksan ang pinto. Sa sahig, sa mismong tapat ng kanyang pintuan, may isang bagay. Isang maliit na buko ng rosas. Ang mga talulot nito ay mahigpit pang nakasara, ngunit nangangako ng paparating na pamumukadkad. Kulay pula. Galing sa paboritong halaman ni Leo. Dinampot ito ni Ara, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Inamoy niya ito. Mayroon itong banayad na amoy ng pag-asa. Napatingin siya sa madilim at tahimik na pasilyo. Walang tao. Ngunit alam niya kung kanino ito galing. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa malambot na talulot ng rosas. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng isang tahimik na tagumpay. Umuulan. Hindi lang isang ambon. Isang malakas at walang tigil na buhos ng ulan na tila gustong lunurin ang buong Maynila. Mula sa bintana ng kanyang opisina sa ika-30 palapag, pinanood ni Ricardo de la Vega ang pagdilim ng kalangitan. Ang mga kulog ay dumadagundong sa malayo, parang mga higanting nag-aaway. Karaniwan, hindi niya ito papansinin. Ang panahon sa labas ay walang epekto sa kontroladong temperatura sa loob ng kanyang mundo. Ngunit ngayon, iba. Naalala niya ang takot sa mga mata ni Sofia tuwing kumukulog. Naalala niya kung paano nagiging mas magulo ang kambal kapag hindi makalabas ng bahay. Tumingin siya sa kanyang relo. 4:00 pa lang ng hapon. Marami pa siyang kailangang tapusin. Ngunit isang imahe ang biglang pumasok sa isip niya, si Ara, mag-isang sinusubukang pakalmahin ang 4 na batang tila maliliit na ipu-ipo. Napabuntong hininga siya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, mas malakas ang hila ng kanyang tahanan kaysa sa kanyang trabaho. Cancel the 5 o'clock meeting, sabi niya sa kanyang sekretarya sa intercom. I'm going home. Ang biyahe pa uwi ay mabagal. Ang kalsada ay ilog. Ang bawat patak ng ulan sa windshield ay parang isang paalala ng kaguluhang naghihintay sa kanya. Ngunit habang papalapit siya sa Villa de la Vega, hindi na bigat ang kanyang nararamdaman, kundi isang kakaibang pag-asam. Nang iparada niya ang kotse, napansin niyang madilim ang buong bahay. Siguro ay nanonood sila ng pelikula. Dahan-dahan siyang pumasok, iniiwasan na makagawa ng ingay. Ang sumalubong sa kanya ay hindi katahimikan. Tawanan. Mahinang tawanan na may kasamang mga hagikik. Sinundan niya ang tunog papunta sa sala, at ang nakita niya ay nagpahinto sa kanya sa kinatatayuan. Sa gitna ng sala, may isang tikuta na gawa sa mga kumot na ipinatong sa mga silya. Sa loob nito, nagliliwanag ang ilaw mula sa isang flashlight. At mula sa loob, naririnig niya ang boses ni Ara. At pagkatapos, ang matapang na prinsipe ay umakyat sa tor para iligtas ang prinsesa mula sa dambuhalang dragon. Hindi dragon yon, Yaya. Kulog yon, sabi ni Miko. Na. Ang lakas ng kulog, segunda ni Mika. Narinig niya ang mahinang boses ni Leo. Hindi nakakatakot ang kulog. Hangin lang yan na mabilis gumalaw.
Tama si Kuya Leo, sabi ni Ara, ang boses ay malambing at puno ng katiyakan. At hindi tayo dapat matakot kasi magkakasama tayo dito sa ating mahiwagang kuta. Walang makakapasok na kulog dito. Napangiti si Rico nang hindi namamalayan. Sumilip siya sa siwang ng mga kumot. Nakita niya ang kanyang 4 na anak na magkakasamang nakaupo. Ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag sa ilaw ng flashlight na hawak ni Ara. Ang takot ay napalitan ng pagkamangha. Nakatayo lang siya roon sa dilim, isang estranghero sa sarili niyang bahay, pinapanood ang isang eksenang hindi niya kailanman naisip na posible. Isang eksena ng kapayapaan. Isang eksena ng pamilya. Ito ba ang bahay ko? Tanong niya sa sarili. O ito ang bahay na dapat ay sa amin? Kraboom! Isang malakas na dagundong ng kulog ang yumanig sa buong bahay, sinabayan ng isang kidlat na panandaliang nagpaliwanag sa buong paligid. At biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang tawanan sa loob ng kuta ay napalitan ng maliliit na sigaw ng takot. Brownout, sigaw ni Miko. Yaya, ang dilim, sabi ni Mika. Doon lang kumilos si Rico. Mabilis siyang naglakad patungo sa isang drawer sa kusina at kinuha ang emergency flashlight. Binuksan niya ito at itinutok sa direksyon ng kuta. Okay lang ako, narinig niyang sabi ni Ara sa mga bata, kahit halatang nanginginig ang boses nito. Nandito lang ako. Okay lang ang lahat. Kids, it's okay. It's just the power outage, sabi ni Rico, ang boses ay kalmado. Papa, sabay-sabay na sabi ng kambal. Inangat ni Rico ang kumot. Itinutok niya ang ilaw sa loob. Ang mga bata ay nakayakap kay Ara. At si Ara. Namumutla si Ara. Ang kanyang mga mata ay malaki sa dilim. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang babaeng buong tapang na hinaharap ang kanyang mga anak ay halatang takot na takot pala sa dilim at sa kulog. Ang isang bahagi ni Rico na matagal nang natutulog ay biglang nagising. Ang instinct na mag-alaga. Ang instinct na magprotekta. Ako na ang bahala sa kanila, sabi niya kay Ara. Pumasok siya sa loob ng masikip na kuta at niyakap ang kanyang mga anak. Sino ang gustong kumanta? Habang inaaliw niya ang mga bata, ang kanyang mga mata ay hindi maalis kay Ara. Nakaupo lang ito sa isang sulok, nakayakap sa kanyang mga tuhod. Okay ka lang, tanong niya dito, ang boses ay mas mahina na ngayon. Tumango lang si Ara, ngunit hindi ito nakatingin sa kanya. Inabot ni Rico ang kamay nito. Malamig. Nanginginig. Hinawakan niya ito ng mas mahigpit. Huwag kang matakot. Nandito ako. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa kanyang bibig nang hindi niya pinag-isipan. Ngunit sa sandaling nasabi niya ito, alam niyang totoo. Nag-angat ng tingin si Ara. Sa liwanag ng flashlight na nakapatong sa sahig, ang kanilang mga mukha lang ang nailawan. Tila nawala ang mga bata. Tila nawala ang ulan sa labas. Tila sila na lang dalawa ang tao sa mundo. Salamat, sir, bulong nito. Ang gisirg ay tila isang pader sa pagitan nila. Isang pader na gusto niyang gibain. Hindi niya binitawan ang kamay nito. Ang init ng kanyang palad ay unti-unting lumilipat sa kamay nito. Naramdaman niyang huminahon ang panginginig nito. Ang kanyang tingin ay bumaba sa mga labi nito. Bahagyang nakaawang. Tila nag-aanyaya. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa kanyang isipan. Siguro ay dahil sa dilim. Siguro ay dahil sa ulan. O siguro ay dahil sa babaeng nasa harap niya, na sa loob ng ilang linggo ay dahan-dahang sinisira ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha. Nakita niya ang paglaki ng mga mata nito, isang pinaghalong gulat at pagtatanong. Hindi ito umiwas. Hindi ito gumalaw. At sa ilalim ng kumot, sa liwanag ng isang flashlight, sa gitna ng isang malakas na bagyo, hinalikan niya ito. Isang halik na nagsimula sa pag-aalinlangan, ngunit naging isang katiyakan. Malambot. Mainit. Isang halik na lasang ulan at pag-asa. Sa isang iglap, naramdaman niya ang marahang pagtugon nito. At sa sandaling iyon, alam ni Rico na ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging katulad ng dati. Click! Biglang bumalik ang kuryente. Ang maliwanag na ilaw ng chandelier sa sala ay bumuhos sa kanila, sinisira ang mahika ng sandali.
Mabilis silang naghiwalay na parang napaso. Nagkatinginan sila, ang mga mata ay parehong nanlalaki sa gulat. Ang awkward na katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa kulog kanina. Si Ara ay namumula, habang si Rico ay hindi alam kung saan ilalagay ang kanyang mga mata. Yehey! May ilaw na, sigaw ni Miko, na tila walang kamalay-malay sa nangyari sa pagitan ng dalawang matanda. Ngunit si Rico at Ara ay nanatiling hindi gumagalaw, nakakulong sa biglaang liwanag, ang bawat isa ay nag-iisip ng parehong tanong, ano ang sunod na mangyayari? Ang umaga pagkatapos ng halik ay puno ng mga salitang hindi masabi. Nagising si Ara na ang puso ay kumakabog na parang isang kabayong tumatakbo. Ang alaala ng halik, ang init ng labi ni N. de la Vega, ang bigat ng kanyang kamay sa kamay niya, ay nakatatak sa kanyang isipan. Sa kusina, ang hangin ay makapal sa tensyon. Inihanda niya ang almusal gaya ng dati, ngunit ang bawat kilos niya ay tila mas mabagal, mas maingat. Nang bumaba si N. de la Vega, hindi ito tumingin sa kanya. Dumiretso ito sa mesa at kinuha ang dyaryo, ginawa itong isang pader sa pagitan nila. Good morning, sir, mahinang bati ni Ara. Morning, sagot nito, ang boses ay bahagyang magaspang, hindi inaalis ang tingin sa binabasa. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang giserd ay tila mali sa kanyang pandinig ngayon. Ngunit ano pa ba ang dapat niyang itawag dito? Rico. Ang pangalan ay tila isang ipinagbabawal na prutas sa kanyang mga labi. Ang buong umaga ay parang isang sayaw na walang tugtog. Nag-iiwasan sila ng tingin. Nagkakabanggaan sa makipot na pasilyo at mabilis na humihingi ng paumanhin. Para kay Ara, ang bawat saglit ay isang pinaghalong kilig at kaba. Mayroon bang nagbago? O isa lang iyong sandali ng kahinaan dahil sa ulan at dilim? Umaasa siya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, isang maliit na binhi ng pag-asa ang nagsimulang tumubo. Baka posible. Hapon na nang dumating ang sagot sa kanyang tanong. Isang sagot na hindi niya inaasahan at lalong hindi niya gusto. Nasa sala siya, tinutulungan si Mika sa kanyang art project, nang isang makintab at itim na sasakyan ang huminto sa harap ng bahay. Hindi ito ang sasakyan ni N. de la Vega. Ito ay mas mababa, mas sleek, mas mahal. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang babae. Para siyang lumabas mula sa isang magazine. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang suot ay isang eleganteng puting bestida na lalong nagpapatingkad sa kanyang kutis. Ang bawat hakbang niya sa kanyang matataas na takong ay puno ng kumpiyansa. Puno ng kapangyarihan. Sakto namang kalalabas lang ni Rico mula sa kanyang opisina para kumuha ng tubig. Natigilan ito nang makita ang babae. Katrina! Ang ngiti ng babae ay kasing liwanag ng araw. Rico, darling. At sa harap ni Ara, sa harap ng mga bata, lumapit si Katrina at niyakap si Rico. Hindi ito isang simpleng yakap. Ito ay isang yakap na posesibo na may kasamang halik sa pisngi na napakatagal. Naramdaman ni Ara ang paglamig ng buo niyang katawan. Nanigas si Rico sa yakap. Nakita ni Ara ang bahagyang panlalaki ng mga mata nito at ang isang sulyap na ipinukol nito sa direksyon niya bago muling tumingin kay Katrina. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Rico, sinusubukang kumawala sa yakap. Isn't it obvious? I missed you. I missed the kids, sabi ni Katrina, ang boses ay matamis na parang pulot. Lumuhod ito para maging kapantay ng mga bata. Hello, mga anghel ko. May dala si Tita Katrina para sa inyo. Mula sa kanyang mamahaling handbag, naglabas siya ng mga regalo. Isang bagong video game para kay Leo at Miko. Isang malaking manika na parang prinsesa para kay Mika at Sofia. Agad na nagliwanag ang mga mata ng kambal. Kahit si Leo ay bahagyang umiti. Naaalala mo pa ba, Miko, noong nagbakit tayo ng cookies sa kondo ko? We should do that again, masayang sabi ni Katrina. Tumingin siya kay Rico. Tulad ng dati. Ang mga salitang itulad ng dati ay tumusok sa puso ni Ara. Ito ang mundo nila. Isang mundo kung saan siya ay isang tagalabas. Isang mundo kung saan ang halik kagabi ay tila isang panaginip na lang. Napayuko si Ara. Bigla niyang naramdaman ang pagiging simple ng kanyang suot na duster. Naramdaman niya ang gaspang ng kanyang mga kamay na laging abala sa gawaing bahay, kumpara sa perpektong manicure ni Katrina.
Naramdaman niya na hindi siya nababagay dito. Sa wakas, tila ngayon lang siya napansin ni Katrina. Tumingin ito sa kanya, mula ulo hanggang paa, at isang ngiting pilit ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiting hindi umabot sa mga mata. "Oh, hello," sabi nito. "And you must be the new help. Salamat sa pag-aalaga sa pamilya ni Rico, ha? Ano nga ulit ang pangalan mo, miss?" Ang tanong ay binitiwan sa hangin, sinadya para iparamdam sa kanya na siya ay hindi mahalaga. Na siya ay isang taong madaling kalimutan. Naramdaman ni Ara na namula ang kanyang mukha sa hiya. Ara po, halos pabulong niyang sagot. Lahat sila ay nakatingin sa kanya. Si Katrina, na may mapanuring ngiti. Ang mga bata, na abala sa kanilang mga bagong laruan. At si Rico. Tumingin si Ara kay Rico, naghahanap. Umaasa. Ngunit ang nakita niya ay isang mukhang hindi mapinta. Isang mukha ng pagiging alanganin. Isang mukha ng isang taong nahuli sa gitna. "Katrina, this is Ara," sabi ni Rico. Huminto ito sandali, tila nag-isip ng tamang salita. Ang isang segundong paghinto na iyon ay parang isang habang buhay para kay Ara. Siya si Ara, ang yaya ng mga bata. Yaya. Ang salitang iyon. Ang simpleng salitang iyon na dati ay tanggap niya bilang kanyang trabaho, ngayon ay parang isang sampal. Isang malamig na balde ng tubig na ibinuho sa nag-aalab na pag-asa sa kanyang dibdib. Isang malinaw na linya na iginuhit sa buhangin. Iyon siya. Iyon lang siya. Ang yaya. At ang lalaking humalik sa kanya kagabi ay ang kanyang amo. Hindi na niya narinig ang sumunod na pinag-usapan nila. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na salitang kiyaya sa kanyang isipan at ang tunog ng unti-unting pagguho ng munting kastilyong itinayo niya sa kanyang puso. Parang isang lason ang presensya ni Katrina sa Villa de la Vega. Hindi ito umalis pagkatapos magbigay ng regalo. Nagpaiwan ito para sa hapunan. At sa bawat sandali, ipinaramdam niya kay Ara na siya ay isang anino lang sa bahay na iyon. Habang naghahanda si Ara ng pagkain, pumapasok si Katrina sa kusina, binubuksan ang mga kaldero. "Oh, adobo. Rico's favorite. But remember he likes it with a bit more soy sauce. Let me help you." Sasabayan nito ang komento ng isang ngiting matamis, ngunit ang mga mata ay nagsasabing, "Hindi mo kilala si Rico." "Ako." Sa hapagkainan, si Katrina ang bida. Nagkukwento siya tungkol sa mga nakaraang bakasyon nila ni Rico sa Paris, sa mga panahong magkasama sila sa unibersidad. Mga kwentong puno ng tawanan at mga inside joke na si Rico lang ang nakakaintindi, at si Ara ay nakaupo lang sa gilid, tahimik na pinagsisilbihan ang mga bata, pakiramdam ay 1,000 milya ang layo. Si Rico ay hindi mapakali. Nakikita niya ang pagbabago sa kilos ni Ara, ang pagyuko nito, ang pagkawala ng kislap sa mga mata nito. Gusto niyang sawayin si Katrina, ngunit paano? Ang bawat kilos ni Katrina ay balot sa anyo ng kabaitan. Paano niya sasabihing, "Tigilan mo yan," kung ang ginagawa lang naman nito ay tumulong? Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Katrina na gagamitin ang banyo. Ngunit sa halip na sa banyong pambisita sa ibaba, umakyat ito sa itaas. Alam ni Rico kung saan ito pupunta. "Rico, darling, samahan mo naman ako sa taas. May gusto lang akong tingnan," sabi nito, ang boses ay malambing ngunit may diin ng isang utos. Sumunod si Rico, ang puso niya ay mabigat. "Katrina, ano ba nang ginagawa mo?" "Wala. Gusto ko lang makita ang opisina mo." "I heard you redecorated." Pumasok sila sa opisina. Agad na napansin ni Katrina ang larawan ni Amelia sa mesa. Hinawakan niya ito. "She was beautiful," sabi ni Katrina, ang boses ay biglang naging seryoso. "At mabait. Masyadong mabait para sa mundong ito." "Katrina, let's not talk about this," pakiusap ni Rico. "Bakit, Rico? Dahil masakit pa rin? Dahil hanggang ngayon, sinisisi mo pa rin ang sarili mo?" Hindi sumagot si Rico. Tumingin lang siya sa labas ng bintana. Sa labas ng pinto, katatapos lang ni Ara na iakyat si Sofia sa kanyang kwarto. Papunta na siya sa kusina para magligpit nang marinig niya ang mga boses mula sa nakaawang na pinto ng opisina. Sinisisi ang sarili. Ang kuryusidad ay humila sa kanya palapit. Sumandal siya sa pader sa isang lugar na hindi siya makikita at nakinig.
Hindi kasalanan ni Amelia na nagkaroon siya ng BSC. Narinig niyang sabi ni Katrina, ang salitang Tagalog ay malinaw at matalim. Postpartum depression is real illness, Rico. Hindi mo kasalanan na hindi niya kinaya. Natigilan si Ara. TRSCF. Depression. Ang kanyang tiyahin sa probinsya ay dumaan din doon. Ito pala ang sakit ng asawa ni Amy de la Vega. Ito pala ang dahilan kung bakit ito namatay. Ang kanyang puso ay napuno ng awa para kay Rico. Kaya pala ganito na lang ang bigat na dinadala nito. Alam ko yon, Katrina, sagot ni Rico, ang boses ay pagod. Pero sana nandoon ako. Sana napansin ko. Sana di. Sana ano, Rico, malumanay na tanong ni Katrina. At sa kanito binitiwan ang mga salitang sinadya para sa kanya, para sa nakikinig na tainga sa labas. Sana hindi ka na-distract. Sana hindi ka nagkaroon ng nararamdaman para sa iba. Isang matagal na katahimikan. Hindi totoo yan, sabi ni Rico, ngunit ang boses niya ay walang lakas. Rico, nakikita ko kung paano mo tinitingnan ang yaya na yon, sabi ni Katrina. Huwag mong lokohin ang sarili mo. At huwag mong hayaang maulit ang nakaraan. Alam mong hindi mo pwedeng pagsabayin ang pag-aalaga kay Amelia noon at ang nararamdaman mo. At ngayon, ang pag-aalaga sa alaala niya at ang nararamdaman mo para sa babaeng yon. Masakit. Ang bawat salita ay parang isang dagang tumatago sa puso ni Ara. Naintindihan na niya. Si Amy de la Vega ay nagugilty. Nagugilty ito hindi lang sa pagkamatay ng asawa niya, kundi dahil nagkakaroon ito ng nararamdaman para sa kanya. Ang halik. Ang mga titig. Lahat iyon ay nagpapabigat lang sa konsensya nito. Narinig niya ang huling mga salita ni Rico na siyang tuluyang gumuho sa kanyang mundo. Kasalanan ko, Katrina. Kasalanan ko lahat. Hindi na niya hinintay marinig ang kasunod. Dahan-dahan siyang umatras, ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Bawat hakbang paatras ay parang isang milya. Tumakbo siya. Hindi papunta sa kusina. Hindi papunta sa kanyang kwarto. Tumakbo siya palabas sa likurang pinto, papunta sa hardin. Papunta sa kadiliman. Doon, sa tabi ng hardin ng mga rosas na unti-unti nang bumubuhay, umupo siya sa damuhan at umiyak. Umiyak siya para kay Amelia, ang babaeng hindi niya nakilala, ngunit naramdaman niya ang sakit. Umiyak siya para kay Rico, ang lalaking minahal niya sa maikling panahon na nabubuhay sa kulungan ng sarili nitong pagkakasala. At higit sa lahat, umiyak siya para sa sarili niya. Dahil ngayon, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Siya ang dahilan ng paghihirap nito. Siya ang multo ng kasalukuyan na bumabagabag sa multo ng nakaraan. Para gumaling si Rico, para matahimik ito, kailangan niyang mawala. Isa siyang pagkakamali na kailangang itama. At ang tanging paraan para itama ito ay ang umalis. Ang desisyon ay parang isang bato na lumulunok sa dibdib ni Ara. Mabigat, malamig, at permanente. Simula kinabukasan, nagtayo siya ng sarili niyang pader. Isang pader na kasing taas at kasing lamig ng pader na nakapalibot sa puso ni Amy de la Vega. Nagsimula ito sa pag-iwas. Sa almusal, inihahanda niya ang lahat, ngunit hindi na siya sumasabay sa mesa. Mananatili siya sa kusina, maghugas ng mga pinaglutuan, ang likod niya ay laging nakaharap sa kanila. Yaya Ara, upo ka dito, tawag ni Mika isang umaga. Marami pa akong gagawin, Mika. Kumain ka na lang, sagot niya, hindi lumilingon. Narinig niya ang pagtahimik ng bata, at ang tunog na iyon ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Kapag kinakausap siya ni Amy de la Vega, ang kanyang mga mata ay laging nakatuon sa sahig. Ang kanyang mga sagot ay maikli at formal. Opo, sir. Hindi po, sir. Masusunod po. Ang init at kislap sa kanilang mga pag-uusap ay nawala, napalitan ng isang magalang ngunit malayong distansya. Ang distansya sa pagitan ng isang amo at isang katulong. Nararamdaman niya ang titig nito sa kanya. Isang titig na puno ng pagkalito, minsan ay may bahid ng sakit. Ngunit pinipilit niyang huwag itong pansinin. Para ito sa'yo, bulong niya sa sarili. Para hindi ka na mahirapan. Ang pinakamasakit ay ang pagdistansya niya sa mga bata. Ginagawa pa rin niya ang kanyang mga tungkulin, pinapaliguan sila,
binibihisan, tinutulungan sa homework, ngunit ginagawa niya ito na parang isang makina. Wala na ang mga kanta. Wala na ang mga kwento. Wala na ang mga yakap na puno ng lambing. Ang bahay ay muling naging tahimik. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan. Ito ay ang katahimikan ng isang paparating na bagyo. At si Katrina. Si Katrina ay palaging nandoon. Dumarating ito araw-araw, dala ang matatamis ng ngiti at mga mamahaling regalo. Ginagawa niya ang lahat ng mga bagay na itinigil ni Ara. Siya ang nagbabasa ng kwento kay Sofia. Siya ang nakikipaglaro sa kambal. Siya ang nakikipagtawanan kay Rico. Sa bawat ngiti ni Katrina, nararamdaman ni Ara ang tusok ng lason. Isang hapon, habang naghahanda si Ara ng merienda, pumasok si Katrina sa kusina. "Hi, Ara. Nagbaki ako ng brownies." Rico's favorite, sabi nito, inilalapag ang isang tray ng mabangong brownies sa mesa. "Ay, ano iyang ginagawa mo?" "Smoothie. That's healthy." Tumango lang si Ara, patuloy sa paghihiwa ng saging at mangga. "Para kanino yan?" tanong ni Katrina. "Para po kay Mika," sagot ni Ara. "Oh, right. Siya yung medyo pihikan sa pagkain," sabi ni Katrina. Lumapit ito at sumilip sa blender. "You know, para mas magustuhan niya, lagyan mo ng kaunting peanut butter. Kids love that." Natigilan si Ara. "Naku, ma'am, bawal po. May allergy po si Mika sa mani." Tinaasan siya ng kilay ni Katrina. "Oh, are you sure? Parang Miko is the one with the allergy, hindi si Mika." "Sigurado po ako, ma'am. Nakasulat po sa listahan na ibinigay ni Sir." Nagkibit balikat si Katrina. "Okay, if you say so, you're the yaya, after all." Umupo ito sa isang silya at nagsimulang magbasa ng magazine, ngunit sa gilid ng kanyang mga mata, pinapanood nito ang bawat kilos ni Ara. Naramdaman ni Ara ang titig nito. Bigla siyang kinabahan. Maingat niyang inilagay ang lahat ng sangkap sa blender. Saging, mangga, gatas, yogurt. Walang mani. Siguradong sigurado siya. "Mika." "Merienda," tawag ni Ara. Biglang tumayo si Katrina. "Oh, let me. Ako na ang magdadala. Mukhang pagod ka na." Bago pa man makatanggi si Ara, kinuha na ni Katrina ang baso ng smoothie at lumabas ng kusina. "Here you go, sweetie. Tita Katrina made this extra special for you." May kung anong kaba ang gumapang sa dibdib ni Ara, ngunit ipinagsawalang bahala niya ito. "Guni-guni mo lang yan," sabi niya sa sarili. Makalipas ang 15 minuto, narinig niya ang sigaw. "Rico! Oh my God, Rico, come here. Quick!" Nagmamadaling lumabas si Ara mula sa kusina. Ang nakita niya ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Si Mika ay umiiyak. Ang mukha nito ay namumula at may mga pantal. Kinakamot nito ang kanyang lieg at mga braso. "Anong nangyari?" sigaw ni Rico, nakalalabas lang mula sa kanyang opisina. "It's the smoothie." Uminom lang siya ng smoothie at bigla na lang siyang nagkaganyan, sabi ni Katrina, ang boses ay puno ng pag-aalala. Agad na binuhat ni Rico si Mika. "Dalhin niyo ako ng gamot niya. Bilis!" Tumingin si Rico kay Ara. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit. Isang galit na mas masahol pa sa nakita niya noong unang araw. Ito ay galit na may kasamang pagkabigo. "Ara! Anong inilagay mo dito?" tanong niya, ang boses ay mababa at nanginginig. "O wala po, sir. Prutas lang po at gatas," nauutal na sagot ni Ara. "Don't lie to me," sigaw ni Rico. "Mika is allergic to peanuts." "Wala po akong inilagay na mani, sir. Pangako po." Tumingin si Katrina kay Rico, ang mukha ay puno ng pagkukunwaring awa. "Rico, I don't want to cause any trouble, pero kanina sa kusina, I think I saw her." May kinuha siyang garapon ng peanut butter. "Akala ko para sa sandwich ni Leo. Hindi ko naman alam na ilalagay niya pala sa smoothie ni Mika." "Hindi po totoo yan," sigaw ni Ara, ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Rico, nagmamakaawa. "Sir, maniwala po kayo sa akin." Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Rico ay isang pader na mas mataas pa kaysa dati. Isang pader na gawa sa galit at pagkadismaya.
As trusted you, sabi ni Rico, ang bawat salita ay parang isang sampal. Ang mga anak ko ang ipinagkatiwala ko sa'yo. Isang bagay lang ang hinihili ko, sundin mo ang mga patakaran ko. Kahit yon, hindi mo pa magawa. Hindi na nakasagot si Ara. Paano niya ipagtatanggol ang sarili? Si Katrina laban sa kanya? Isang kaibigan laban sa isang yaya? Alam na niya kung sino ang paniniwalaan nito. At sa totoo lang, isang bahagi niya ang nagsasabing tama lang ito. Kasalanan ko. Kahit hindi ako ang naglagay, kasalanan ko pa rin. Dahil nandito ako. Umiiyak siyang tumalikod at tumakbo papunta sa kanyang kwarto. Iniwan si Rico na karga ang umiiyak na si Mika at si Katrina na may isang bahagyang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Nang gabing iyon, kumatok si Katrina sa kwarto ni Ara. Binuksan ito ni Ara, ang kanyang mga mata ay mugto pa rin. Ngumiti si Katrina. Isang ngiting malamig at walang anumang kabaitan. Lumapit ito at bumulong, ang mga salita ay parang isang ahas na gumagapang sa kanyang tainga. Hindi ka nababagay dito. Umalis ka na bago pa may masamang mangyari. Pagkasabi niyon, tumalikod ito at umalis, iniwan si Ara na nakatayo sa dilim, nanginginig, hindi sa takot, kundi sa isang malamig na katotohanan. Tama si Katrina. Kailangan na niyang umalis. Hindi mapakali si Rico. Nakaupo siya sa kanyang opisina, ngunit ang mga numero sa blueprint sa kanyang harap ay lumalabo at walang kahulugan. Ang isip niya ay nasa labas, sa bahay na muling naging malamig at malungkot. Galit pa rin siya dahil sa nangyari kay Mika kahapon. Ngunit sa ilalim ng galit, mayroong isang bagay na mas malalim, isang pagkalito na may kasamang sakit. Ang Ara na nakilala niya, ang babaeng matyagang nag-alaga sa hardinilyo, ang babaeng kumanta para patulugin si Sofia, ang babaeng hinalikan niya sa ilalim ng ulan, ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang estrangherong gumagalaw sa kanyang bahay, na may mga matang laging nakayuko at mga sagot na laging formal. Baka tama si David, sabi ng isang bahagi ng kanyang isipan. Baka nagkamali ako ng tiwala. Pero bakit? Tanong naman ng kabilang bahagi. Bakit ngayon? Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Si Katrina. Ang mukha nito ay balisa at namumutla. Rico. Oh, thank God, you're here, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Agad na napatayo si Rico, anong nangyari? Ang mga bata. No, the kids are fine. They're with David sa playroom, sabi ni Katrina, hinahabol ang hininga. It's the necklace. Ang kwintas na bigay sa akin ni Lola. Hindi ko makita. Kumunot ang noo ni Rico. Baka naiwan mo lang kung saan. Hindi, Rico. I'm sure. Dito ko lang yon hinubad sa kwarto mo kaninang umaga bago ako maligo. It was on your dresser. Pagbalik ko, wala na, sabi ni Katrina, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Rico, that necklace iyon na lang ang natitirang alaala ko sa kanya. Napabuntong hininga si Rico. Okay, calm down. Hahanapin natin. Baka nahulog lang. Pumunta sila sa kwarto ni Rico. Naghanap sila sa ilalim ng kama, sa likod ng mga aparador, sa loob ng banyo. Ngunit wala. Ang mamahaling kwintas na may palawit na diamante ay parang bulang naglaho. Sino pa ba ang pumasok dito bukod sa atin? Tanong ni Rico. Wala, sabi ni Katrina. Si David, kasama ang mga bata. At si Ara. Nakita ko siyang pumasok kanina para maglinis. Natigilan si Rico. Tumingin siya kay Katrina at nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Isang pag-aalinlangan na sinadyang ipakita. Sakto namang dumating si David, narinig yata ang kaguluhan. Anong nangyayari dito? Nawawala ang kwintas ni Kat, sabi ni Rico. Tumingin si David mula kay Rico papunta kay Katrina at pagkatapos ay sa buong silid. Nagtanong na ba kayo sa mga staff? Sa sayaya? Ang paraan ng pagkakasabi ni David sa salitang tiyaya ay may bigat. May hinala. Hindi pa, sabi ni Rico na tila ayaw isipin ang implikasyon yun. Kung ganoon, sabi ni David na tila siya ang mas nakatatanda, siguro, para maging patas sa lahat, dapat nating kausapin ang lahat ng posibleng nakapasok dito. At para walang masabi ang kahit sino siguro, dapat nating tingnan din ang mga gamit nila. Just to clear everyone's name, of course.
Ang mungkahi ay tila makatwiran, ngunit para kay Rico, ito ay parang isang paghatol. Pumunta silang tatlo sa sala. Nandoon si Ara, tinutulungan si Leo sa pagguhit. Nang makita niya silang tatlo, ang seryoso nilang mga mukha, agad siyang napatayo. May problema po ba, sir? Ara, simula ni Rico, ang boses ay mabigat. Nawawala ang kwintas ni Ma'am Katrina. Itinanong ko lang, pumasok ka ba sa kwarto ko kanina? Tumango si Ara. Opo, sir. Naglinis po ako, gaya ng bilin ninyo. May nakita ka bang kwintas sa ibabaw ng dresser? Umiling si Ara. Wala po, sir. Wala po akong napansin. Nagkatinginan si Rico at David. Ara, sabi ni David, ang boses ay malumanay ngunit may talim. Para lang maging malinaw ang lahat at walang mapagbintangan, okay lang ba sayo kung tingnan namin ang kwarto mo? At ang mga gamit mo? Namutla si Ara. Tumingin siya kay Rico, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, naghahanap ng tulong, ng isang salita ng pagtutol mula dito. Isang salita na magsasabing hindi na kailangan. Nagtitiwala ako sa kanya. Ngunit si Rico ay nanatiling tahimik. Ang isip niya ay naguguluhan. Ang insidente kahapon. Ang biglaang pagbabago ni Ara. Ang pagkawala ng kwintas ngayon. Ang lahat ay tila mga piraso ng isang puzzle na ayaw niyang buuin. Sige po, halos pabulong na sagot ni Ara, ang boses ay basag. Ang pananahimik ni Rico ay isang malinaw na sagot. Isang sagot na nagsasabing hindi na kita pinagkakatiwalaan. Pumunta sila sa kwarto ni Ara. Isang simpleng kwarto. Maayos. Malinis. Walang mamahaling gamit, maliban sa isang lumang handbag na nakapatong sa ibabaw ng kama. Pwede ba naming tingnan ang bag mo? Tanong ni David. Hindi na sumagot si Ara. Tumango lang siya, ang mga mata ay nakapako sa sahig. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na likido na gumagapang sa kanyang buong katawan. Kinuha ni David ang bag, binuksan niya ito. Kinuha niya ang isang suklay. Isang pitaka na may lamang ilang daang piso. Isang rosaryo. Isang maliit na larawan ng kanyang pamilya sa Batangas. At sa ilalim ng lahat, may isang bagay na kumikinang. Dahan-dahan itong inilabas ni David. Ang kwintas. Ang diamante nito ay kumislap sa ilaw, isang maliwanag na simbolo ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Napaatras si Ara, hindi makapaniwala. Hindi akin yan, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan. Humarap siya kay Rico. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, puno ng desperadong pakiusap. Sir, maniwala kayo sa akin. Hindi ko yan kinuha. Pakiusap. Ngunit ang tiningnan ni Rico ay hindi ang kanyang mga mata. Tiningnan nito ang kwintas sa kamay ni David. Ang ebidensya. Ang hindi maikakailang katotohanan. Pagkatapos, tumingin ito sa kanya. Ang galit. Ang pagkabigo. Ang sakit. Lahat ay naroon sa mga mata nito. Ngunit sa ilalim ng lahat, may isang bagay pa, ang pagkasira ng tiwala. Isang bagay na kapag nawala ay hindi na maibabalik. Naramdaman niya ang malamig na titig nito na parang isang yelo na tumutusok sa kanyang puso. Ang halik sa ilalim ng ulan. Ang rosa sa kanyang pintuan. Ang mga sandaling puno ng pag-asa. Lahat ay naglaho. Napalitan ng isang malamig at brutal na katotohanan. Para sa lalaking ito, isa na lang siyang bagay. Isang magnanakaw. Tumigil ang mundo ni Ara. Ang kumikinang na kwintas sa kamay ni David ay parang isang hatol ng kamatayan. Ang katahimikan sa kwarto ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Nakikita niya ang pagkasuklam sa mga mata ni Katrina, ang malamig na paghatol sa mga mata ni David. Ngunit ang tanging mga matang mahalaga sa kanya ay ang mga mata ni Rico. At ang nakikita niya roon ay ang siyang tuluyang pumatay sa kanyang kaluluwa. Wala nang galit. Wala nang pagkalito. Tanging isang malamig, blangkong pader. Isang pader na nagsasabing tapos na. Hindi totoo yan, paulit-ulit niyang sinasabi, ang boses ay halos hangin na lang. Hindi ko alam, pakiusap, Sir D. Hinawakan ni Rico ang kanyang braso. Ang hawak nito ay hindi marahas, ngunit malamig. Kasing lamig ng kanyang boses nang magsalita ito, hindi para sa kanya, kundi para kay Katrina at David. Iwan niyo muna kami.
Nagkatinginan si Katrina at David. May isang ngiti ng tagumpay na gustong kumawala sa mga labi ni Katrina, ngunit pinigilan niya ito. Tumango lang sila at lumabas, isinasara ang pinto sa kanilang likuran. Naiwan silang dalawa. Siya at si Rico. Ang amo at ang katulong. Ang hukom at ang nasasakdal. Binitawan ni Rico ang kanyang braso. Naglakad ito papunta sa bintana, tinalikuran siya. Magkano ang kailangan mo? Tanong nito, ang boses ay patag, walang emosyon. Sabihin mo lang. Ibibigay ko. Pero umalis ka na. Ang bawat salita ay isang punyal. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito nagagalit. Mas masakit pa pala ang ganito. Ang malamig na pagtataboy. Hindi ko kailangan ng pera ninyo, sir, sabi ni Ara. Ang boses ay nanginginig ngunit may bigla ang katatagan. Dahil hindi ako magnanakaw. Humarap ito sa kanya. At sa isang iglap, nakita niya ang sakit sa likod ng pader na iyon. Isang sakit na dulot ng pagkabigo. Talaga, tanong nito, may pait sa kanyang mga labi. Kung ganoon, bakit Ara? Bakit mo ginawa to? Ang insidente kay Mika. Ito ngayon. Bakit? Gusto niyang isigaw ang lahat. Dahil kay Katrina. Dahil sa kapatid mo. Dahil mahal kita at nasasaktan akong makita kang nasasaktan. Ngunit para saan pa? Hindi na ito maniniwala. Tapos na ang lahat. Wala na po akong sasabihin, sabi niya, pinupunasan ang mga luhang walang tigil sa pagpatak. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Rico. Isang buntong hininga ng pagsuko. Akala ko iba ka. Ang anim na salitang iyon. Iyon ang pumatay sa kanya. Mas masakit pa kaysa sa salitang imagnanakaw. Dahil sa isang sandali, naniwala rin siyang iba siya. Naniwala siyang may lugar siya sa bahay na ito, sa buhay nito. Kumuha si Rico ng isang sobre mula sa kanyang bulsa. Inilapag niya ito sa kama. Isang makapal na sobreng puno ng pera. Ang huling sahod. Ang bayad sa kanyang pananahimik. Kunin mo iyan, sabi nito. At umalis ka na. Ngayon na. Tumingin si Ara sa sobre. Pagkatapos ay tumingin siya kay Rico. Hindi niya kinuha ang pera. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tahimik siyang tumalikod at naglakad palabas ng kwarto. Dinala niya ang kanyang luma at halos walang lamang handbag. Iyon lang ang dala niya noong dumating siya. Iyon lang din ang dala niya sa kanyang pag-alis. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang mga boses mula sa playroom. Yaya Ara, sigaw ni Mika. Saan ka pupunta? Tanong ni Miko. Lumabas ang mga bata, tumatakbo palapit sa kanya. Sa likod nila, nakatayo si Leo, ang mukha ay hindi mabasa ngunit ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Lumuhod si Ara. Hinawakan niya ang mga mukha ng kambal. Kailangan nang umuwi ni Yaya Ara, sabi niya, pinipilit mumiti kahit ang kanyang puso ay durog na durog. Magpakabait kayo ha? Alagaan niyo si Papa. No. Don't go, umiiyak na sabi ni Sofia, na ngayon ay nakayakap na sa kanyang binti. Niyakap niya ang mga bata ng mahigpit. Ang kanilang init. Ang kanilang amoy. Ito ang huling pagkakataon. Paalam na, bulong niya. Bumitaw siya at mabilis na tumayo. Hindi na siya lumingon. Bawat hakbang palayo sa kanila ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nang marating niya ang pinto, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Rico na nakatayo sa dulo ng pasilyo, pinapanood siyang umalis. Ang mukha nito ay isang maskara. Ang mga bata ay umiiyak sa likuran nito. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Umuulan. Ang parehong ulan na naging saksi sa kanilang halik. Ngayon, ito ang saksi sa kanilang paghihiwalay. Naglakad siya palayo sa Villa de la Vega, walang payong, walang direksyon. Ang malamig na ulan ay humahalo sa mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Ang mga ilaw ng mansyon ay unti-unting lumalabo sa kanyang likuran, hanggang sa ito ay maging isang maliit na tuldok na lang sa kadiliman. Sumakay siya sa unang bus na kanyang nakita. Umupo siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas, ngunit wala siyang nakikita. Ang babaeng dumating sa Maynila na puno ng pag-asa ay nawala na. Ang natira na lang ay si Ara. Sirang-sira. Wasak na wasak. Nawala na sa kanya ang lahat.
Bumalik ang katahimikan sa Villa de la Vega. Ngunit hindi ito ang katahimikang hinahanap ni Rico. Ito ay isang katahimikang mabigat, malagkit, at puno ng mga multo ng nakaraan at mga salitang hindi nasabi. Kinaumagahan, umupo si Rico sa hapagkainan. Ang mesa ay puno ng pagkain, mga pagkaing in-order niya mula sa isang catering service. Perpekto ang pagkakaayos. Ngunit walang lasa. Ang mga bata ay nakaupo, ngunit hindi kumakain. Tinutusok lang ni Miko ang kanyang itlog. Si Mika naman ay nakatingin lang sa kawalan. Si Leo ay wala. At si Sofia ay hindi man lang bumaba. Kumain na kayo, sabi ni Rico, sinusubukang maging normal ang boses. Malalate kayo. Walang sumagot. Ang tanging tunog ay ang kalansing ng tinidor ni Miko sa kanyang plato. Ang ingay na dati kinaiinisan ni Rico, ang tawanan, ang kulitan, ang sigawan, ay isang bagay na handa niyang ipagpalit sa lahat ng yaman niya ngayon para lang marinig muli. Ang desisyon niyang paalisin si Ara ay dapat sana ay magdulot ng kaayusan. Ngunit ang idinulot nito ay isang kawalan. Isang malaking butas na hindi kayang punan ng pagkain, ng mga laruan, o ng kanyang presensya. Nang hapon na iyon, para takasan ang katahimikan sa loob, naglakad-lakad siya sa hardin. Napadpad ang kanyang mga paa sa nakatagong sulok sa likuran. Ang hardin na dati sikreto ni Leo. Natigilan siya. Ang mga rosas. Namumukadkad ang mga ito. Ang mga halaman na dati naninilaw at nalalanta ay puno na ngayon ng mga lunti ang dahon at mga bukong handa ng bumuka. Ang buong lugar ay puno ng buhay. Puno ng pag-aalaga. Puno ng alaala ni Ara. Lumapit siya sa isang puno ng rosas. Hinawakan niya ang isang malambot na talulot. Isang magnanakaw ba ang gagawa nito? Isang taong pabaya ba ang maglalaan ng oras at pagod para buhayin ang isang bagay na patay na? Isang malaking pagdududa ang nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Isang malamig na tinig na bumubulong, nagkamali ka. Nagkamali ka ng malaki. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Ang ebidensya ay malinaw. Nakita niya ang kwintas sa bag nito. Tapos ang usapan. Ngunit bakit pakiramdam niya ay siya ang hinatulan? Nang gabing iyon, ang katahimikan ay sinira ng pag-iyak. Ang pag-iyak ni Sofia. Pumasok si Rico sa kwarto nito. Nakaupo ang kanyang bunso sa kama, yakap ang manikang bigay ni Katrina, ngunit ang mga mata ay hinahanap ang isang taong wala na. Anak, anong problema? Tanong niya, umupo sa tabi nito. I want Yaya Ara, sabi ni Sofia sa gitna ng kanyang mga hikbi. Yaya Ara sings for me. Sinubukan niyang yakapin ito. Papa can sing for you. Ngunit umiling lang si Sofia at lalong umiyak. No. I want Yaya Ara. Where is she, Papa? Did you make her go away? Ang tanong ng kanyang anak ay isang direktang saksak sa kanyang dibdib. Walang mali siya. Puno lang ng purong kalungkutan. At wala siyang maisagot. Dahil siya ang nagpatalsik sa kanya. Hindi niya napatahan si Sofia. Tumawag siya ng ibang katulong para subukang patulugin ito, ngunit walang nangyari. Sa huli, sa sobrang pagod, nakatulog din ang bata, ngunit kahit sa pagtulog nito, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Pagod na bumalik si Rico sa sala. Nadatnan niya si Leo na nakatayo doon, naghihintay sa kanya. Narinig mo na siguro, sabi ni Rico, ang boses ay pagod. Lagi namang umiiyak si Sofia kapag wala si Mama, kalmadong sabi ni Leo. Pero noong dumating si Yaya Ara, tumigil siya. Ngayon, umiiyak na naman siya. Tumingin si Leo sa kanyang ama. Ang mga mata nito ay hindi na mga mata ng isang bata. Ang mga ito ay matanda, puno ng isang tahimik na paghatol. Masaya kami noong nandito siya, Papa, sabi ni Leo, ang boses ay matatag. Pinaalis niyo ang nag-iisang taong nagpasaya sa amin. Pagkasabi niyon, tumalikod si Leo at umakyat sa kanyang kwarto. Iniwan si Rico na nakatayo, tulala at durog. Ang mga salita ni Leo ang tuluyang gumiba sa lahat ng natitirang depensa ni Rico. Ang pagdududa ay naging isang rumaragasang ilog sa kanyang isipan. Ang insidente kay Mika. Ang kwintas. Ang biglaang pagbabago ni Ara pagkatapos dumating ni Katrina. Ang lahat ba ay nagkataon lang? Pumasok siya sa kanyang opisina at umupo sa dilim. Sinubukan niyang alalahanin ang lahat.
Ang mukha ni Ara noong akusahan niya ito. Ang desperasyon. Ang sakit. Ang pagtanggi nitong kunin ang pera. Isang magnanakaw ba ang tatanggi sa pera? Napatakik siya sa kanyang mukha. Diyos ko, anong nagawa ko? Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang kambal, si Miko at Mika. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at maihalong pagkakasala. Papa, mahinang tawag ni Miko. Bakit gising pa kayo? Tanong ni Rico. Nagkatinginan ang dalawa. Tila nagtutulakan kung sino ang unang magsasalita. Sa huli, si Mika ang humakbang palapit. Papa. Yung nangyari kay Yaya Arad. Ano iyon? Huminga ng malalim si Mika. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Papa, si Tita Katrina po. Nagsisinungaling siya. Ang mga salita ni Mika ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng tahimik na opisina ni Rico. Anong sinabi mo? Tanong niya, dahan-dahang lumuhod para maging kapantay ng kanyang mga anak. Nagsisinungaling po si Tita Katrina, ulit ni Miko, ang boses ay nanginginig. Nakita po namin siya, Papa. Nakita ang anak? Noong araw na nawala yung kwintas niya, pagpapatuloy ni Mika, ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga pisngi. Naglalaro po kami ng taguan ni Miko. Nagtago po ako sa likod ng kurtina malapit sa kwarto ni Yaya Ara. Nakita ko po si Tita Katrina pumasok siya sa kwarto ni Yaya. Mabilis lang po siya, sabi ni Miko. Paglabas niya, wala na kaming narinig. Akala po namin wala lang yon. Pero noong umiiyak na po si Yaya Ara at umalis siya, natakot po kami. Bakit hindi niyo sinabi sa akin agad? Tanong ni Rico, ang boses niya ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng 1,000 bato. Natakot po kami kay Tita Katrina, sagot ni Mika. Sabi niya po sa amin, kung magiging good kami, dadalhin niya kami sa Disneyland. Pero kung magiging bad kami, magagalit daw po si Papa sa amin. Isang malamig na galit ang gumapang sa buong katawan ni Rico. Isang galit na hindi para sa kanyang mga anak, kundi para sa kanyang sarili. Sa kanyang katangahan. Sa kanyang pagkabulag. Niyakap niya ang kambal. Hindi kasalanan to, kasalanan ni Papa. I'm sorry. I'm so sorry. Ang mga piraso ng puzzle ay biglang nagkadugtong-dugtong sa kanyang isipan. Ang pagdating ni Katrina. Ang biglaang pagbabago ni Ara. Ang insidente sa allergy. Ang nawawalang kwintas. Lahat ay isang plano. Isang masalimuot at malupit na plano para paalisin si Ara. At siya, ang matalinong isihi, ang kinatatakutang arkitekto, ay naging isang tangang puppet sa mga kamay ni Katrina. Manatili kayo sa kwarto niyo. Kakausapin ko lang ang Tio David ninyo, sabi niya sa kambal, ang boses ay kalmado na ngayon, ngunit isang nakakatakot na kalma. Pumunta siya sa kanyang laptop at binuksan muli ang security footage. Binalikan niya ang araw na nawala ang kwintas. Nag-fast forward siya sa oras na sinabi ng kambal. At nandoon nga. Malinaw pa sa sikat ng araw. Ang video ay walang tunog, ngunit ang mga kilos ay nagsasabi ng lahat. Nakita niya si Katrina na maingat na sumilip sa pasilyo. Nang makitang walang tao, mabilis itong pumasok sa kwarto ni Ara. Wala pang 1 minuto, lumabas na ito, naglalakad na parang walang nangyari. Isinara ni Rico ang laptop. Ang galit sa kanyang puso ay naging isang purong yelo. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang tawag lang. David. Pumunta ka dito. Ngayon na. Hindi niya hinintay ang sagot. Ibababa na sana niya ang tawag nang magsalita ulit siya. At isama mo si Katrina. Wala pang 1 oras, dumating na silang dalawa. Si David ay nag-aalala, habang si Katrina ay may ngiti sa kanyang mga labi, na para bang isa itong late night date. Rico, darling, anong meron? You sounded so serious, sabi ni Katrina, akmang gayakapin siya. Ngunit umiwas si Rico. Umupo kayo. Ang lamig sa boses niya ay nagpatigil sa kanilang dalawa. Umupo sila sa sofa, magkatabi. Tinitigan sila ni Rico. Isang mahabang, nakakabinging katahimikan. I have the question for you, Katrina, simula ni Rico, ang boses ay mababa. Saan mo itinago ang kwintas bago mo ito inilagay sa bag ni Ara? Namutla si Katrina. Ang kanyang ngiti ay biglang naglaho.
Oh what? Anong pinagsasabi mo, Rico? Nakita natin, di ba? Nasa bag niya. Sagutin mo ang tanong ko, giit ni Rico, hindi inaalis ang tingin sa kanya. This is ridiculous. David, tell him, baling ni Katrina sa katabi. Ngunit kahit si David ay naguguluhan. Kuya, anong nangyayari? Hindi pinansin ni Rico ang kanyang kapatid. Lumapit siya sa coffee table at inilapag doon ang kanyang laptop. Pinindot niya ang play. Ang video. Ang video na nagpapakita ng lahat. Napanood nilang tatlo ang tahimik na pagkilos ni Katrina. Ang pagpasok sa kwarto. Ang paglabas. Pipaano di? Nautal na sabi ni Katrina. Ang mga anak ko ang nagsabi sa akin, sabi ni Rico. Ang mga anak kong sinubukan mong takutin. Ang mga anak kong mahal na mahal ang babaeng sinira mo. Rico, I can explain. Ginawa ko lang yon dahil mahal kita. That woman, she's not right for you. I'm the one for you, Rico. It has always been me. Mahal. Tumawa si Rico, ngunit ang tawa niya ay walang saya. Ito ay puno ng pagkasuklam. Ang tawag dyan ay hindi pagmamahal, Katrina. Obsession. Kasakiman. Sinaktan mo ang mga anak ko. Sinira mo ang isang inosenteng tao. Para sa ano? Para sa isang pangarap na matagal ng patay? Tumayo siya. Get out of my house. Rico, please, pagmamakaawa ni Katrina, lumuluhan na ngayon. I said, yes TVC, sigaw ni Rico, ang boses ay dumagundong sa buong sala. And don't you ever come near me or my children again. Or I swear, Katrina, ipapakita ko ang video na ito sa mga pulis. At sisiguraduhin kong hindi ka na makakakita ng sikat ng araw. Nanginginig na tumayo si Katrina. Tiningnan niya si Rico na maihalong galit at takot bago tumakbo palabas ng bahay. Naiwan si Rico at David sa sala. Tumingin si Rico sa kanyang nakababatang kapatid. Ang galit niya ay napalitan ng isang malalim na pagkadismaya. At ikaw, sabi ni Rico. Ikaw na kapatid ko. Ikaw na dapat kakampi ko. Naging bulag ka dahil sa takot mo. Ang takot mo ang ginamit niyang sandata laban sa akin. Laban kay Ara. Napayuko si David, puno ng kahihiyan. Kuya, I'm sorry. Akala ko pinoprotektahan lang kita. Ayoko lang maulit ang nangyari kay Ate Amelia. Si Ara ay hindi si Amelia, sabi ni Rico. At ang pagmamahal ay hindi isang sakit na kailangang iwasan. Nasaktan ako noon. Nawasak. Pero ang ginawa ni Ara, dahan-dahan niya akong binubuo. At anong ginawa niyo? Sinira niyo siya. Isang nakakakilabot na katotohanan ang tumama kay Rico. Ang kasalanan niya ay mas malaki pa kaysa sa pagkakamali ni Katrina at David. Dahil siya, sa huli, ang gumawa ng desisyon. Siya ang humatol. Siya ang nagtaboy sa kanya. Umalis ka na rin, David, sabi ni Rico, ang boses ay pagod na. Kailangan kong mag-isip. Umalis si David nang walang imik, iniwan si Rico sa gitna ng sala na puno ng mga multo ng kanyang mga pagkakamali. Alam na niya ang katotohanan. Ngunit ang katotohanan ay hindi sapat. Kailangan niyang mahanap si Ara. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang subukang buuin muli ang babaeng winasak niya. Pero paano? Saan siya magsisimula? Ang tanging alam niya ay ang pangalan ng probinsya nito. Batangas. Tumakbo siya palabas, hindi na nag-abala pang magpalit ng damit. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaandar ito. Wala siyang plano. Wala siyang direksyon. Ang tanging dala niya ay isang desperadong pag-asa at isang pangalang paulit-ulit na sinasambit ng kanyang puso. Ara. Ang dagat sa Batangas ay may ibang kulay. Hindi ito kasing asul ng mga swimming pool sa Maynila. Ito ay mas malalim, mas totoo. Ito ang kulay ng langit sa dapit hapon. Ito ang kulay ng kalungkutan. Nakaupo si Ara sa buhanginan, ang kanyang mga tuhod ay yakap-yakap. Ang hangin ay maalat at pamilyar. Ito dapat ang lugar kung saan siya gagaling. Ngunit sa bawat alon na humahampas sa dalampasigan, ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Rico. Ang mga mata nitong puno ng pagkabigo. Akala ko iba ka. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa pag-alis niya.
dahil naniwala rin siya. 3 araw na siyang nakauwi. Sinabi niya sa kanyang mga magulang na natapos na ang kontrata niya. Ngumiti siya. Sinabi niyang marami siyang naipon. Ngunit sa gabi, sa kanyang maliit na kwarto, umiiyak siya hanggang sa makatulog. Anak! Napalingon si Ara. Ang kanyang ina, may daladalang isang basong tubig. Umupo ito sa tabi niya sa buhangin. Hindi ka pa rin ba kakain? Malumanay na tanong ng kanyang ina. Umiling si Ara. Wala po akong gana, Nay. Hinaplos ng kanyang ina ang kanyang buhok. Ang puso mo ba ang walang gana o ang sikmura mo? Hindi sumagot si Ara. Paano niya ipapaliwanag ang isang sakit na hindi nakikita? Kung ano man yan, anak, sabi ng kanyang ina, hindi ka nag-iisa. Nandito kami. At ang dagat, laging nakikinig. Niyakap ni Ara ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, pinayagan niyang bumuhos muli ang kanyang mga luha. Ang bawat patak ay isang salitang hindi niya masabi. Si Rico ay parang isang taong nawawala sa sarili niyang bansa. 3 araw na rin siyang nasa Batangas. 3 araw na siyang nagmamaneho sa mga baybayin, nagtatanong sa bawat munisipyo, sa bawat palengke. Ang tanging hawak niya ay isang lumang litrato ni Ara mula sa file ng ahensya at ang pangalan nito. Ara Villanueva. Isang pangalan na kasing karaniwan ng buhangin sa dalampasigan. Napakaraming Villanueva sa Batangas. Pagod na siya. Halos hindi siya natutulog. Ang bawat paglubog ng araw ay isang panibagong kabiguan. Paano kung hindi na niya ito makita? Paano kung huli na ang lahat? Ngayon, nasa isang maliit na bayan siya sa tabi ng dagat. Ang kanyang mamahaling kotse ay tila isang alien sa gitna ng mga tricycle at mga bangkang nakapark sa buhanginan. Iparada niya ang sasakyan at bumaba. Lumapit siya sa isang grupo ng mga mangingisda na nag-aayos ng kanilang mga lambat. Magandang hapon po, sabi niya. Naghahanap po ako ng isang tao. Baka sakaling kilala niyo po. Ipinakita niya ang litrato. Nagtinginan ang mga mangingisda. Umiling ang isa. Pasensya na, boss. Mukhang hindi namin kilala. Napasuntok si Rico sa manibela ng kanyang kotse. Ang pag-asa ay unti-unti nang naubos. Sino po ba iyon, sir? Tanong ng isang batang lalaki na naglalako ng sigarilyo. Ang pangalan niya ay Ara Villanueva, sabi ni Rico, ang boses ay pagod. Nanlaki ang mga mata ng bata. Si Ate Ara. Yung anak ni Mang Tonyo na karpintero. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Rico. Siya nga. Saan-saan sila nakatira? Doon lang po sa kanto, sir. Yung bahay na asul ang gate. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Rico. Nag-abot siya ng 500 piso sa bata. Salamat! Salamat! Nagmamadali siyang sumakay sa kotse, ang puso niya ay kumakaripas. Malapit na. Malapit na siya. Iparada niya ang kotse ilang metro mula sa bahay na asul ang gate. Bumaba siya. Dahan-dahan siyang naglakad. Ano ang sasabihin niya? Sorry. Isang salitang napakaliit para sa napakalaki niyang kasalanan. At pagkatapos, nakita niya siya. Nakaupo sa buhanginan, nakatalikod sa kanya. Kahit sa malayo, kilala niya ang hubog ng mga balikat nito. Ang paraan ng pagbagsak ng buhok nito. Ara! Naramdaman ni Ara na may nakatayo sa kanyang likuran. Akala niya ay ang kanyang ina ulit. Nay, okay na po eh. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Ara! Ang boses na iyon. Ang boses na iyon na paulit-ulit niyang naririnig sa kanyang mga panaginip at bangungot. Natigilan siya. Hindi siya makapaniwala. Dahan-dahan siyang lumingon. At nandoon siya. Si Ricardo de la Vega. Nakatayo sa buhanginan ng kanyang bayan. Ang mamahalin niyang sapatos ay may buhangin. Ang damit niya ay gusot. Ang kanyang mukha ay pagod at may tubo na ng kaunting balbas. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati. Pagsisisi. Pagmamakaawa. Tumayo si Ara, ang mga binti ay nanginginig. Anong ginagawa niyo dito? Hinanap kita, sabi ni Rico, humakbang palapit. Bawat hakbang ay tila isang malaking pagsubok. Ara, ako.
I'm sorry. Umiling si Ara, umatras. Umalis na po kayo. Hindi. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinakikinggan, sabi ni Rico. Nalaman ko na ang lahat, Ara. Ang tungkol kay Katrina. Ang tungkol sa kwintas. Alam kong wala kang kasalanan. Wala na pong halaga yon, sabi ni Ara, ang luha ay muling namumuo. Umalis na po kayo. May halaga, git ni Rico. Dahil nagkamali ako. Naging tanga ako. Naging duwag. Hinayaan kong sirain kanila. Hinayaan kong sirain kita. Huminto siya sa harap ni Ara. Ang distansya sa pagitan nila ay isang dipa na lang, ngunit pakiramdam nito ay isang karagatan. Ara, may isang bagay pa akong hindi nasabi sa'yo. Isang bagay na kailangan mong malaman para maintindihan mo. Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon, sa harap ng babaeng mahal niya, sinira niya ang huling pader na bumabalot sa kanyang puso. Ang asawa ko, si Amelia, hindi lang siya namatay sa depression. Tumingin si Rico sa mga mata ni Ara. At sinabi niya ang mga salitang matagal na niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Ang pinakamadilim niyang sikreto. She took her own life, Ara. Nagpakamatay siya. Napasinghap si Ara. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. At sinisisi ko ang sarili ko araw-araw, pagpapatuloy ni Rico, ang boses niya ay basag na. Ang mga luha na matagal niyang pinigilan ay nagsimula ng bumagsak. Dahil abala ako sa trabaho. Dahil hindi ko nakita ang mga senyales. Dahil iniwan ko siyang mag-isa. Kaya noong dumating ka, at nagsimula akong makaramdam ulit na takot ako. Natakot akong baka kapag minahal kita, tinatraidor ko ang alaala niya. Na kapag sumaya ako, kinakalimutan ko siya. Pero mali ako, sabi niya. Nang umalis ka, doon ko naintindihan. Ang pagmamahal sa'yo ay hindi paglimot sa kanya. Ito ang paraan para parangalan siya. Ang paraan para ipakita na pwede pa palang sumaya. Na pwede pa palang mabuo. Ara, minahal kita mula pa noong una kitang nakitang kumanta para kay Sofia. Minahal kita noong tinulungan mo si Leo sa kanyang hardin. At minahal kita lalo noong hinalikan kita sa ilalim ng ulan. Ang pag-amin ay isang agos na hindi na mapigilan. I love you, Ara Villanueva. At winasak kita. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Rico ang kanyang mga tuhod. Lumuhod siya sa buhanginan sa harap niya. Ang makapangyarihang si Ricardo de la Vega, nakaluhod, umiiyak at nagmamakaawa. Hindi ako humihingi ng tawad para bumalik ka. Humihingi ako ng tawad dahil kailangan mong malaman na hindi ikaw ang may kasalanan. Ako. Ako lahat. Pero kung mayroon pa kahit katiting na pagmamahal dyan sa puso mo para sa isang taang tulad ko. Ara, pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isang pagkakataon para itama ang lahat. Isang pagkakataon para buuin ka. Para buuin natin ang isa't isa. Nakatayo lang si Ara, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang amo niyang malamig. Ito si Rico. Sirang-sira. Totoo. At minamahal siya. Paano niya ito tatanggihan? Paano niya tatanggihan ang isang pusong sa wakas ay natutong maging malaya? Makalipas ang 6 na buwan, ang hangin sa dalampasigan ng Batangas ay hindi na amoy kalungkutan. Amoy pag-ibig. Ang kasal ay simple lang. Walang malaking simbahan, walang daan-daang bisita. Tanging ang pamilya ni Ara, ang 4 na anak ni Rico, at ilang malalapit na kaibigan. Ang altar ay isang arko na gawa sa kawayan at pinalamutyan ng mga puting bulaklak na nakaharap sa dagat. Nakatayo si Rico sa ilalim ng arko, suot ang isang simpleng puting barong. Hindi na siya ang sihi na laging seryoso. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dulo ng pasilyo na gawa sa buhanginan, naghihintay. At pagkatapos, nagsimula ang musika. Naglakad si Ara, suot ang isang simpleng puting bestida na umaabot hanggang sa kanyang mga sakong. Walang belo. Ang tanging palamuti sa kanyang buhok ay isang korona ng maliliit na bulaklak. Sa kanyang tabi, ang kanyang ama at ina. Ang kanyang mukha ay maningning, hindi dahil sa makeup, kundi dahil sa purong kaligayahan. Ang kanyang mga flower girls ay sina Mika at Sofia, na masayang nagsasaboy ng mga talulot ng bulaklak.
Ang kanyang ring bearer ay si Miko, na seryosong daladala ang isang unan na may dalawang simpleng singsing. At ang kanyang best man, si Leo. Nakatayo ito sa tabi ng kanyang ama, suot din ang isang maliit na barong. Nang magtama ang kanilang mga mata, umiti si Leo sa kanya. Isang tunay, taos-pusong ngiti na nagsasabing, "Welcome to the family, Mama Ara." Nang marating ni Ara si Rico, hinawakan nito ang kanyang mga kamay. "Mahal kita," bulong ni Rico, sapat lang para marinig niya. "Mahal din kita," sagot ni Ara. Ang kanilang mga panata ay hindi mula sa isang libro. Mula ito sa kanilang mga puso. Mga pangako ng pag-unawa, ng pasensya, at ng pagbuo ng isang tahanan na puno ng tawanan at pagmamahal. Sa isang gilid, tahimik na nanonood si David. Pagkatapos ng seremonya, nilapitan niya si Ara. "Ara," sabi niya, ang mga mata ay puno ng pagsisisi. "I'm sorry. Sa lahat ng nagawa ko. Naging duwag ako at makitid ang isip. Patawarin mo sana ako." Umiti si Ara. "Matagal na kitang pinatawad, David. Pamilya tayo." Niyakap ni David si Ara. "Welcome sa pamilya, ate." Ang salitang i-ate ang tuluyang naghilom sa lahat ng natitirang sugat. Ang Villa de la Vega ay hindi na isang malamig na mansyon. Isa na itong tahanan. Ang mga pader na dati puti at walang buhay ay mayroon ng mga family picture at mga drawing ng mga bata. Ang sala ay hindi na laging perpektong malinis, madalas ay may mga laruang nakakalat, isang testamento ng buhay at saya. Ang dating opisina ni Rico ay isa ng family room. Ang larawan ni Amelia ay naroon pa rin, nakalagay sa isang espesyal na estante, sa tabi ng kanilang wedding picture. Hindi na ito isang masakit na paalala, kundi isang mapayapang alaala. Isang bahagi ng kanilang kasaysayan. Isang hapon, habang nagdidilig si Ara sa hardin ng mga rosas, na ngayon ay masigla at namumukadkad, naramdaman niya ang isang yakap mula sa likuran. "Ano nang iniisip mo, Dinres de la Vega?" bulong ni Rico sa kanyang tainga. Napangiti si Ara sa pangalan. "Wala naman, Dinres de la Vega. Iniisip ko lang kung gaano nakalayo ang narating natin." "Malayo pa ang lalakbayin natin," sabi ni Rico, ipinatong ang kanyang mga kamay sa tiyan ni Ara, na ngayon ay malaki na at bilugan. "Lalo na't may mga bago tayong kasama sa biyahe." Humarap si Ara sa kanya. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang nakatuping papel. "Galing ako sa doktor kanina," sabi niya. "May sorpresa ako sa'yo." Binuksan ni Rico ang papel. Ito ay isang resulta ng ultrasound. Nakita niya ang isang maliit na hugis sa loob. Ang kanilang anak. "It's a boy?" tanong niya, ang ngiti ay abot tenga. Umiling si Ara. Ngumiti siya ng mas malapad. "Tingnan mo ulit." Tiningnan ni Rico ang papel ng mas maigi. Nakita niya ang mga sulat ng doktor sa ibaba. Napakunot ang kanyang noo at pagkatapos, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. "Dalawa?" gulat niyang tanong. Umiling ulit si Ara, ang kanyang mga mata ay nangingislap sa tuwa. "Rico, 3 sila." Napatanga si Rico. Tumingin siya sa tiyan ni Ara, pagkatapos ay sa ultrasound, at pagkatapos ay sa mukha ni Ara. Isang tawa ang biglang kumawala mula sa kanya. Isang malakas, masaya, at walang pag-aalalang tawa. Binuhat niya si Ara at inikot-ikot sa gitna ng hardin ng mga rosas. "Tigilan mo yan, baka mahilo ang mga anak mo," natatawang sabi ni Ara. Ibinaba siya ni Rico at niyakap ng mahigpit. "Kaya natin to," bulong niya. "Kahit ilan pa sila. Kakayanin natin to, magkakasama tayo." Dumating ang 4 na bata, tumatakbo palapit sa kanila. "Anong nangyayari?" tanong ni Leo. "Magkakaroon na kayo ng mga kapatid," masayang sabi ni Rico. Nagdiwang ang mga bata. Niyakap nilang lahat si Ara at Rico, isang malaking, magulo at masayang grupo. Nakatayo sa gitna ng kanilang pamilya, sa gitna ng hardin na simbolo ng kanilang pag-ibig, tiningnan ni Rico ang kanyang asawa. Ang babaeng dumating para linisin ang kanyang bahay, ngunit sa huli ay nilinis ang kanyang kaluluwa. At sa wakas, sa Villa de la Vega, ang katahimikan ay napalitan na ng tunay na tahanan. Isang tahanang binuo hindi ng perpektong mga tao, kundi ng mga sirang pusong natutong maghilom ng magkakasama.